Ako si Lolo Ricardo, 77 taong gulang. Biyudo ako at nagmamay-ari ng lahat ng pinagnanasaan ng aking mga anak. Iniwan ako ng 3 kong anak sa isang estranghero nang tinamaan ako ng pneumonia. Sinasabi na mas praktikal daw iyon. Ang hindi nila alam, hawak ng aking telepono ang direktang numero ng direktor ng bangko. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ng mga payo ni Lolo at i-activate ang bell para hindi kayo mawalan ng aking mga kwento. Mag-iwan ng like kung sa tingin niyo ang pamilya ay dapat nakabatay sa respeto, hindi sa pera. Nagsimula ang lahat sa isang bahagyang ubo na akala ko ay dahil lang sa alikabok. Matigas ang ulo ko, alam niyo ba? Noon pa man, nagpapalaki ka ng mga anak, inaalagaan ang bahay, tinitiis ang matitinding dagok ng buhay, naniniwala kang walang kapantay, ngunit hinding-hindi tayo tatantanan ng ating katawan. Nang tumaas ang lagnat ko at nagsimula akong kulangin sa hangin, wala akong magawa kundi tawagan si Mang Tony, ang aking panganay. Papa, kailangan mong alagaan ang sarili mo, sabi niya sa telepono, sa boses ng taong pumipirma ng mga papeles sa opisina. Sasabihan ko na sina Kuya Ben at Boyet. Papunta na kami dyan. Napakagaan ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko, darating ang mga anak ko para alagaan ako. Na-imagine ko ang 3 kong anak, ang mga lalaking may balbas na inalo ko sa aking mga bisig, naghahanda sa akin ng tsaa, inaayos ang aking unan tulad ng ginagawa ko noong may tigdas o bulutong sila. Ngunit ang realidad, kaibigan ko, ay parang isang balde ng malamig na tubig. Dumating sila. Oo, nakaupo silang 3 sa sala ko na may mga mukhang nag-aalala, hindi para sa akin, kundi para sa problemang kinakatawan ko. Malinaw ang sinabi ng doktor, malubha ang aking pneumonia. Kailangan ko ng ganap na pahinga, gamot sa tamang oras, masarap na pagkain, at higit sa lahat, hindi ako maaaring maiwan mag-isa sa gabi kung sakaling kulangin ako ng hangin. Nakaupo ako sa aking upuan na may kumot sa aking mga balikat, nararamdaman ang aking dibdib na sumisipol parang lumang takure. Tiningnan ko sina Mang Tony, Kuya Ben at Boyet. Pakinggan mo, Papa, nagsimula si Mang Tony na laging nangunguna. Komplikado ang sitwasyon. Mag-uusap kami sa labas. Nag-usap sila. Mahina ang boses ko. Oo, tingnan mo, si Kuya Ben may asawang buntis. Maliit ang apartment nila at may hagdanan. Hindi ka pwedeng manatili doon. Tiningnan ko si Kuya Ben. Inilihis niya ang tingin. Nagkunwaring inaayos ang relo niya. At sa bahay namin, Papa, alam mo na, sabi ni Boyet, ang bunso. Nagtatrabaho kami buong araw, nababaliw kami sa mga bata, walang mag-aalaga sa iyo. At marami akong biyahe, dagdag ni Mang Tony. Kaya nagpasya kami kung ano ang pinakamabuti. Nagpasya sila. Hindi man lang nila ako tinanong ng aking opinyon. Mag-hire tayo ng nurse, deklara ni Mang Tony. Mas mainam yon kaysa magpalipat-lipat ka ng bahay. Mas propesyonal. Hatiin natin ang gastos. Mananatili ka sa iyong ginhawa at lahat tayo ay panatag. Naramdaman kong umagos ang isang mainit na luha, ngunit mabilis ko itong pinunasan. Ayaw kong makita nila ang aking kahinaan. Hindi ito tungkol sa pera. Salamat sa Diyos at sa matinding pagtatrabaho na ginawa namin ng aking yumaong asawa. Hindi problema ang pera, ang kilos ang sumasakit sa akin. Isang estranghero? Tanong ko. Isang propesyonal. Papa, huwag mong pahirapan ang mga bagay, sabi ni Kuya Ben. Kinukuha na ang susi ng kotse niya. Nakipag-ugnayan na kami sa ahensya. Bukas na siya magsisimula. Ang pangalan niya ay Aling Rosa. Umalis sila makalipas ang 5 minuto. Walang tsaa para sa akin. Nanatili ako sa malaking salang iyon, nakikinig sa katahimikan at sa pagsipol ng aking dibdib. Tinrato ako ng aking mga anak na parang lumang kasangkapan na kailangang itago sa bodega. At dahil hindi ako kasya sa kanilang mga bahay, kumuha sila ng iba para punasan ako ng alikabok. Magkomento kayo kung saan nyo pinapanood ang video na ito. Binabasa ko ang lahat ng inyong mga komento at gustong-gusto kong malaman na ang aking mga kwento ay umaabot sa mga tao sa buong Pilipinas at higit pa. Kinabukasan, dumating si Aling Rosa. Siya ay isang simpleng babae,
may mahiyain ng ngiti at mga kamay na may kalyo. Handa akong kamuhian siya. Pagkatapos ng lahat, siya ang buhay na patunay na wala akong oras sa aking mga anak. Gusto kong maging masama. Gusto ko siyang paalisin. Ngunit ang pneumonia ay nagpako sa akin sa kama at ang kamay ni Aling Rosa, hindi ang sa aking mga anak, ang naghawak ng kutsara ng sabaw sa aking bibig. Lolo Ricardo, kailangan mong kumain para makabawi ng lakas. Sabi niya na may pasensya ng isang santa. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Alam niyo ba kung ilang beses dumalaw si Mang Tony sa akin? Wala. Nagpadala lang siya ng mensahe sa WhatsApp. Papa, okay ka lang? Kailangan mo ba ng kahit ano? Na-transfer ko na ang pera para kay Aling Rosa. 2 beses lang tumawag si Kuya Ben na nagmamadali. Sinasabing napakagulo ng buhay. Nagpadala si Boyet ng litrato ng mga apo sa Boracay habang nagbabakasyon. Sa Boracay, habang ang kanilang lolo ay nahihirapan huminga. Sino ang nagpalit ng aking kumot? Si Aling Rosa. Sino ang tumakbo sa botika hating gabi nang tumaas ang aking lagnat? Si Aling Rosa. Sino ang umupo sa gilid ng kama at nakinig sa aking mga kwento ng nakaraan para hindi ako malungkot? Si Aling Rosa. Lumipas ang 6 na buwan. 6 na buwan, kaibigan ko. Nawala ang pneumonia, ngunit nag-iwan ito ng peklat sa aking kaluluwa. Mahina ako, ngunit mas malinaw ang aking isip kaysa kailanman. Sa loob ng 6 na buwang iyon, nagmasid ako. Kinuwento ni Aling Rosa ang kanyang buhay. Mag-isa siyang nagpalaki ng 2 anak. Sumasakay siya ng 2 bus para alagaan ako. Hindi siya kailanman nagreklamo. At ang aking mga anak, lumaki sa ginhawa na may bagong mga kotse, hindi makapagmaneho ng 30 minuto para tingnan kung buhay pa ang kanilang ama. Isang maaraw na Martes, nagising akong kakaiba. Malinaw ang hangin na pumapasok sa aking baga. Bumangon ako sa kama, nag-isa, pumunta sa salamin at tiningnan ng matandang lalaki na may puting buhok. Tama na, Ricardo, sabi ko sa sarili ko. Tapos na ang pagkaawa sa sarili. Ako sa kusina, nandoon si Aling Rosa, naghahanda ng sariwang kape. Ang bango ay napakasarap. Lolo Ricardo, gising ka na mag-isa? Ang galing? Ang kanyang ngiti ay tunay, mas totoo kaysa sa anumang mahal kita na sinabi ng aking mga anak nitong mga nakaraang taon. Aling Rosa, anak, umupo ka sa tabi ko. Sabay tayong magkakape sa mesa. Hindi na ako sa kama at ikaw ay nakatayo. Nag-alinlangan siya, ngunit umupo. Kumain kami ng pandesal na may mantikilya at nagkwentuhan. Nagpasalamat ako sa kanya. Nagpasalamat ako sa pagiging anak na hindi ko nagkaroon habang ang mga anak na ipinanganak ko ay tumalikod sa akin. Binayaran niyo ako, Lolo Ricardo. Trabaho ko po iyon, sabi niya ng may kapakumbabaan. Ang trabaho ay ibang bagay, ang pagmamahal ay iba. Binigyan mo ako ng hindi kayang bilhin ng pera at ang aking mga anak, akala nila ang pera ang solusyon sa lahat. Tiningnan ko ang orasan sa dingding. 10:00 ng umaga, oras ng pagbubukas ng bangko. Akala ng aking mga anak na matanda na ako ulyanin. Akala nila sa pagkuha kay Aling Rosa ay inalis na nila ang problema at natiyak ang mana na buo. Pagkatapos ng lahat, hindi naman gumagastos si Papa. Nakalimutan nila ang isang bagay. Ako ang bumuo ng yaman, ako ang may pirma sa mga account. At ako ang may kapangyarihang magpasya kung sino ang nararapat sa ano. Bumangon ako mula sa mesa ng matatag, walang panginginig. Aling Rosa, pakikuha ang aking telepono, pakiusap. Tatawagan niyo po ba si Mang Tony para sabihin na maayos na kayo? Tanong niya nang walang kamalayan. Ngumiti ako nang hindi umabot sa aking mga mata. Ito ang ngiti ng taong may plano. Hindi, anak. Si Mang Tony ay malalaman sa tamang panahon. Ngayon tatawag ako ng mas mahalaga. Dinial ko ang numerong kabisado ko. 2 ring. Hello, Private Bank. Sagot ng boses ng lalaki na mapagbigay at matulungin. Magandang araw, Lisensyado Morales. Si Ricardo Mendoza po ito. Lolo Ricardo, matagal na po akong walang balita sa inyo. Paano po ako makakatulong? Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang kapangyarihan na bumalik sa aking mga kamay.
Hindi, lisensyado. Kailangan ko ng agarang pulong at kailangan mo ring tawagan ng abogado ng bangko. Abogado? May nangyaring malubha? Oo, lisensyado. Ang lagnat ng aking pneumonia ay nagpasunog ng aking pasensya. Gusto kong gumawa ng matitinding pagbabago sa aking testamento at sa mga joint accounts. Ngayon na. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang litrato ng 3 kong anak sa istante ng sala. Masaya silang nakangiti sa isang salo-salo kung saan ako ang nagihaw ng karne. Kinuha ko ang frame at ibinalik ng patihaya laban sa kahoy. Ngayon tingnan natin kung sino ang mangangailangan ng nurse. Bulong ko sa walang taong sala. Kakaiba lang ang laro at hindi man lang nila naiisip na gumagalaw na ang mga pyesa. Kung tinamaan kayo ng kwentong ito, mag-like at ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay. Minsan, kailangan nating ipaalala sa mga anak na ang mga magulang ay karapat-dapat sa respeto. Ang paglabas ng bahay pagkatapos ng 6 na buwang pagkukulong ay hindi lamang pagtawid sa isang pinto. Ito ay parang muling pagsilang. Habang pinipili ko ang aking damit, medyo nanginginig ang aking mga kamay, ngunit hindi ito dahil sa kahinaan, kundi sa pananabik. Binuksan ko ang aparador at binaliwala ang mga damit na pambahay, ang mga checkered na kamiseta ng lolo na gustong-gusto ng aking mga anak na suotin ko dahil pinatitibay nito ang ideya na ako ay walang kapintasan. Dumiretso ako sa likod kung saan nakalagay ang mga damit ni Ricardo, ang negosyante. Kinuha ko ang isang malinis na linen suit na hindi ko pa nasusuot mula pa noong misa ng 7th araw ng aking asawa. Ang amoy ng naftalina at lavanda ay nagpaalala sa akin ng isang panahon kung kailan ang aking salita ay batas. Lolo Ricardo, totoo po bang lalabas kayo? Ang boses ni Aling Rosa ay lumitaw sa pinto ng kwarto, puno ng pag-aalala. Sabi po ng doktor, dahan-dahan lang. Lumingon ako sa kanya. May suot na apron si Aling Rosa, basa ang kanyang mga kamay sa paghuhugas ng plato. May eyebag siya ng taong hindi nakakatulog ng maayos. Nag-aalala sa sarili niyang mga gastusin. Naiisip ko, anak, ang doktor ang nag-asikaso ng aking mga baga. Ngayon, ako naman ang mag-aasikaso ng aking buhay. Sagot ko habang sinusuot ang aking blazer. Pakitawagan ako ng Uber, pakiusap, isang Uber Black na may magandang aircon. Pero ang mga bata, hindi magugustuhan ni Mang Tony kung malalaman niyang lumabas kayo ng mag-isa. Isang maikli at tuyong tawa ang narinig ko. Hindi ako pag-aari ni Mang Tony, Aling Rosa. At bukod pa rito, sasama ka sa akin. Ako? Pero ang bahay, ang pagkain, hindi lilipad ang bahay. At ngayon sa labas tayo kakain. Alisin mo ang apron mo. Magsuot ka ng pinakamaganda mong damit. Maglalakad tayo. Ang makita si Aling Rosa na nagbihis ay ang unang aralin ng araw. Wala siyang magagandang damit. Nagsuot siya ng malinis na maong at isang simpleng puting blusa, ang pinakabago niyang damit. Masakit sa akin, habang ang aking mga apo ay may sapatos na nagkakahalaga ng kanyang buong sweldo, wala siyang kahit isang set ng damit para lumabas. Isinulat ko iyon sa aking listahan sa isip, lumalaki ang listahan. Ang biyahe papunta sa bangko ay tahimik. Tiningnan ko ang lungsod sa bintana ng madilim at naka-aircon na kotse. Nagbago ang mga kalye, nagsara ang mga tindahan, tumaas ang mga gusali. Nagpatuloy ang buhay habang ako ay naghihirap sa aking kama. Ngunit isang bagay ang hindi nagbabago. Ang pera ay nagbubukas ng mga pinto na hindi kayang buksan ng pagmamahal. Nang makarating kami sa sangay, hindi ako pumunta sa ordinaryong pila kung saan naghihintay ang mga matatanda na lumabas ang kanilang numero sa screen. Dumiretso ako sa gilid na salamin na pinto at pinindot ang doorbell. Tiningnan ako ng gwardiya ng panandalian hanggang sa lumitaw si Lisensyado Hernandez, ang aking bank manager, na tumatakbo sa pasilyo, inaayos ang kanyang kurbata. Lolo Ricardo, anong gandang sorpresa? Pinagbuksan niya ako ng pinto ng personal. Pakiusap, pasok kayo. Pumasok kami sa kanyang opisina. Malamig na aircon, amoy espresso, balat na sofa na yumayakap sa iyo. Tiningnan ni Hernandez si Aling Rosa nang may pagtataka. Siya si Aling Rosa, ang aking...
Nag-alinlangan ako. Ayaw kong sabihing nurse. Ang aking personal na assistant na pinagkakatiwalaan ko. Mananatili siya. Tumango si Hernandez ng may paggalang. Mabuti, Lolo Ricardo. Nag-usap tayo tungkol sa testamento sa telepono. Nag-aalala ako. Lisensyado, laktawan natin ang social part. Gusto kong makita ang kumpletong bank statements. Investment funds, savings account, stocks, ang kita ng mga warehouse, lahat. At gusto kong malaman kung sino ang nag-access o nagtangkang mag-access sa impormasyong iyon sa nakalipas na 6 na buwan. Nagpikit dilat ang bank manager, nag-type sa kanyang computer. Ang katahimikan ng opisina ay sinira lamang ng tunog ng keyboard. Nagprint siya ng isang bunto ng papeles at inilagay sa harap ko. Nagsimula akong magbasa. Ang aking mga mata, salamat sa Diyos, ay gumagana pa rin ng maayos sa aking salamin sa pagbabasa. Ang mga numero ay maayos. Ang yaman na binuo namin ng aking yumaong si Margarita sa pagbebenta ng pandesal, pagkatapos ay sa pagbubukas ng panaderya, pagkatapos ay sa pagbili ng mga ari-arian, ay naroon lahat, matatag, makapangyarihan. Ngunit pagkatapos ay dumating ako sa huling pahina, ang ulat ng mga pagtatangka sa pag-access at mga katanungan. Naramdaman ko ang mapait na lasa sa aking bibig, mas masahol pa kaysa sa anumang gamot na ininom ko para sa pneumonia. Ano ito, lisensyado? Itinuro ko ng aking kuko ang isang linya na may petsang 3 buwan na ang nakakaraan. Lumunok si Hernandez. Well, dumating po kasi ang anak ninyong si Mang Tony dito. Nagdala siya ng mga dokumentong medikal. Anong mga dokumento? Isang paunang ulat. Nagtatanong siya tungkol sa proseso ng incapacitation, ng interdiction. Gusto niyang malaman kung paano ililipat ang mga account kung sakaling ikaw ay ituring na hindi na kayang magdesisyon. Nawalan ako ng hininga sandali, ngunit hindi ito pneumonia, kundi ang dagok sa tiyan ng pagtataksil. Habang ako ay nahihirapan huminga sa aking kama na may lagnat, ang aking panganay ay hindi nag-aalala na hawakan ang aking kamay. Nasa bangko siya. Nagtatanong kung paano makukuha ang pera kung ako ay magiging ulyanin. Inaasahan niya ang aking kawalan ng kakayahan. Tiningnan ko si Aling Rosa, nakabuka ang kanyang bibig, nagulat. Lolo Ricardo, hindi po siya maglalakas loob, bulong niya. Naglalahat loob sila, anak, ang kasakiman ay walang kamag-anak, sagot ko. Nararamdaman ang isang malamig at kalkuladong galit na pumapasok sa aking dibdib. Ang galit na iyon, ang pinakamahusay na gasolina na maaari kong magkaroon. Lumingon ako kay Hernandez. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko po na nang walang utos ng korte o ang inyong presensya, wala pong magagawa. Medyo mapilit po siya. Sabi niya, para po sa inyong kapakanan, para bayaran ang inyong mga gastusing medikal. Mga gastos na sobra-sobra ng kayang bayaran ng aking pensyon, sagot ko. Lisensyado, pakinggan mo akong mabuti. Simula ngayon, ang access sa pagtingin na mayroon si Mang Tony sa joint account ng kumpanya ay putol na. Pero Lolo Ricardo, siya po ang humahawak sa logistical part. Putol na. Hayaan siyang dumiretso sa akin kung kailangan niya ng pambayad ng clip. At may isa pa. Gusto kong ilipat ang agarang liquidity sa isang pribadong pondo, iyong hindi man lang matutuklasan ng papa. Blindage patrimonial. Mabilis na naintindihan ni Hernandez. Magagawa po iyan, ngunit alam ninyo po na magbubunga iyon ng alerto para sa kanila. Tama po ba? Mapapansin nila na nawala ang pera sa pangunahing checking account. Ngumiti ako. Iyon mismo ang gusto ko. Hayaan silang mapansin. Gusto kong maramdaman nila ang malamig na pangingilabot. Iniisip na natuyo na ang pinagkukunan, ngunit ito ay simula pa lamang. Humingi ako ng isa pang bagay kay Hernandez. Gusto ko ng detalyadong statements ng mga karagdagang credit cards na ibinigay ko sa kanilang 3. Matagal na akong hindi nagre-repaso. Nagtitiwala ako sa kanila. Sabi ko sa kanila, gamitin nyo para sa mga emergency ng mga bata. Nagprint si Hernandez. Kinuha ko ang papel. Mga emergency. Boyet, 35,000 sa isang imported na wine cellar. Kuya Ben, 50,000 sa mga piyesa para sa kanyang luxury car. Mang Tony,
100,000 sa isang resort sa Boracay. Petsa, ang weekend kung kailan ako nilalagnat at nagkaka-hallucination. Naramdaman kong umagos ang isang luha, ngunit sa pagkakataong ito hindi ko ito pinunasan ng palihim. Hinayaan ko itong bumagsak sa papel, dinumihan ang linya ng gastos sa resort. Iyon ang huling luha na makukuha nila sa akin. Aling Rosa, tawag ko nang hindi inaalis ang tingin sa papel. Anak, may mga utang ka ba? Nagulat siya sa direktang tanong. Lolo Ricardo, laging mayroon po. Hindi po, sa utang sa bahay sa braces ng bunso ko, laban lang po. Magkano ang kailangan para mabayaran ang lahat at makatulog ka ng mahimbing? Ay, Lolo Ricardo, malaking pera po. Parang 220,000 siguro. Unti-unti ko pong binabayaran. Tiningnan ko ang papel sa mesa. 220,000. Halos kasing dami ng ginastos ni Mang Tony sa isang linggong bakasyon habang ako ay naghihingalo. Lisensyado! Ang boses ko ay matatag na parang bakal. Maghanda ka ng certified check ngayon mismo. 220,000 tialon sa pangalan ni Aling Rosa Morales. Lolo Ricardo, hindi ko po matatanggap. Nagulat si Aling Rosa mula sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlaki. Malaking pera po iyan. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang mga kamay ay magaspang. Mga kamay ng taong nagtatrabaho. Ang mga kamay ng aking mga anak ay malambot. Mga kamay ng taong humihingi. Aling Rosa, tumahimik ka at tanggapin. Hindi ito regalo, ito ay hustisya. Ang aking mga anak ay gumastos ng ganoon kalaki sa kasiyahan. Ginugol mo ang iyong buhay sa pag-aalaga ng akin. Tanggapin mo o sisantehin kita. Umiyak siya. Humikbi doon sa opisina ng bank manager at naramdaman kong buhay ako sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa wakas, ginamit ang aking pera para sa isang tunay na bagay, hindi para mapanatili ang mga anyo ng isang perpektong pamilya na hindi umiiral. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga payo ni Lolo at ibahagi ang kwentong ito. Isulat sa mga komento kung sa tingin nyo ay tama ang ginawa ko. Nang lumabas kami ng bangko na may check sa bag ni Aling Rosa at ang aking bagong financial structure na idinisenyo, hindi na ako ang matandang may sakit. Naramdaman ko ang aking sarili na parang isang general na kakatapos lang inspeksyonin ng lupain bago ang labanan. At ngayon, Lolo Ricardo, sa bahay na po ba? Tanong ni Aling Rosa. Pinupunasan ang kanyang mga mata, tuliro pa rin. Hindi. Pumunta tayo sa mall. Kailangan kong bumili ng bagong telepono, isang walang password ang sino man sa pamilya, at pagkatapos ay dadaan tayo sa opisina ni Lisensyado Marquez. Si Hernandez ang bahala sa pera, ngunit si Marquez ang bahala sa batas. Habang naglalakad kami sa bangketa, tumunog ang aking lumang telepono sa aking bulsa. Si Mang Tony iyon. Siguro nakatanggap siya ng notification sa ilang paggalaw o pag-block. Tiningnan ko ang screen. Tumatawag si Mang Tony. Hinayaan ko itong tumunog 1, 2, 5 beses. Hindi niyo po sasagutin? Tanong ni Aling Rosa. Hindi, sagot ko. Nararamdaman ang sikat ng araw sa aking mukha. Hayaan siyang pagpawisan ng kaunti. Kailangan niyang matuto na si Papa ay hindi isang 24 oras na ATM. Minsan, out of service ang sistema. May plano ako na nabubuo. Hindi ito magiging away ng sigawan at insulto. Ako ay isang tao na may klase. Ang aking paghihiganti ay ihahain na parang ulam na Pinoy, mainit, masarap at hindi kayang tanggihan. Ibibigay ko sa kanila kung ano mismo ang gusto nila, ang mana, ngunit hindi sa paraang iniisip nila. Aling Rosa, marunong ka bang gumawa ng masarap na adobo? Opo, paborito niyo po iyon. Perfect. Sa susunod na linggo, magpapatawag ako ng family meeting. Sasabihin ko na may mahalaga akong anunsyo tungkol sa aking kalusugan at mga ari-arian. Tatakbo silang parang langaw sa pulutpukyutan. At ano po ang iaanunsyo ninyo? Ngumiti ako, tiningnan ang mabilis na nagdaraan na tanawin ng lungsod. Iaanunsyo ko ang simula ng katapusan ng kadalian, anak, at magkakaroon ka ng upuan sa unahan. Muling tumunog ang telepono. Si Kuya Ben iyon. Binaliwala ko. Nagsimula na ang laro at hawak ko ang pinakamagandang baraha. Mga baraha na hindi man lang nila alam
na umiiral sa baraha. Akala nila ako ang nakaraan at malalaman nila na ako ang kanilang kinabukasan o ang kawalan nito. Ipagpatuloy natin ang kwento. Kung gusto niyo malaman kung ano ang nangyari sa kainan noong linggo, manatili hanggang sa huli. Ang linggo ay sumikat na may sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng kusina, nagpapaliwanag sa alikabok na sumasayaw sa hangin. Dati, ito ang araw na bumabangon ako ng maaga para gumawa ng sariwang pandesal. Naghihintay na dumating ang aking mga apo na sumisigaw, "Lolo." Ngayon, nagising ako ng maaga dahil sa ibang dahilan. May handaan akong ihahain, ngunit ang pangunahing ulam ay hindi ang pagkain kundi ang pagdududa. Habang pino ang paghihiwa ni Aling Rosa ng mga karot ng mabilis at tumpak sa chopping board, tinatapos ko ang pagtimpla ng adobo, ang amoy ng bawang na pinirito sa mantika at ng mga paminta na binabad sa sabaw ay bumabalot sa buong bahay. Ito ay amoy ng pagkabata, ng pamilya, ng tahanan, ngunit ngayon, ito ay isang bitag. Lolo Ricardo, sigurado po ba kayong gagamitin ang porselana ng kasal, iyong regalo sa inyo ng inyong mga magulang? Tanong ni Aling Rosa, pinupunasan ng kanyang mga kamay sa kanyang apron. Ang mga mata ay nanlalaki. Alam niya na hindi ko inilabas ang mga pinggan na iyon mula sa aparador sa loob ng 20 taon. Oo, anak, sigurado ako. Ngayon ay isang espesyal na okasyon. Ngayon, malalaman ng aking mga anak na ang matanda ay marunong pa ring mangagat. Inayos ko ang mesa ng may military precision, pinakintab na pilak na kubyertos. Ako mismo ang nagpakintab nito kinabukasan, nararamdaman ang galit na nagbibigay lakas sa aking mahihinang bisig. Mga baso ng kristal at linen na serbyeta. Inilagay ko ang mga markadong upuan. Ang ulo ng mesa ay walang laman. Uupo ako sa gilid, tulad ng lagi kong ginagawa. Ngunit sa aking kanan, sa lugar ng karangalan, inilagay ko ang plato para kay Aling Rosa. Tumunog ang telepono bago magtanghali. Si Mang Tony iyon. "Papa, papunta na kami. Napakabigat ng trapiko." "Teka, may nangyaring kakaiba. Sinubukan kong gamitin ang corporate card sa gasolinahan at ni-reject. Nakalimutan mo bang bayaran ang statement?" Ang kanyang boses ay may tono ng panunumbat na nakabalat kayo bilang pag-aalala, typical sa kanya. Huminga ako ng malalim, pinipigilan ang tawa na gustong lumabas. "Ang labo naman, anak. Siguro sistema lang ng bangko iyan. Alam mo naman ang teknolohiya, laging nagpapalpakan. Bilisan nyo. Lalaki ang adobo." Ibinaba ko ang telepono ng walang paliwanag. Natanim na ang binhi. Dumating sila ng magkakasunod, tulad ng dati. Malalaki at maingay na mga sasakyan ang nakaparada sa harap ng aking bahay na parang sila ang may-ari ng kalye. Sina Mang Tony, Kuya Ben at Boyet ay pumasok sa sala na dala ang hangin ng kaguluhan. Ang mga manugang ay nasa likod. Ang kanilang mga mata ay iniskan ang bahay na parang mga appraisers ng subasta, tinitingnan kung nakasabit pa rin ang mga pintura sa dingding. Ang aking mga apo, ang mga kawawa, ay pumasok na tumatakbo. Ang kanilang mga mata ay nakadikit sa screen ng kanilang mga telepono. Halos hindi man lang nila ako hinalikan sa noo. "Papa, ang bango," sigaw ni Boyet, papunta na sa kusina. "Nagpaka-catering ka ba?" "Hindi, anak. Ginawa namin ni Aling Rosa at tumulong ako," sagot ko. Lumabas sa pinto ng sala, malinis sa aking bagong navy blue linen suit. Se detuvieron. Ang katahimikan sa sala ay nagtagal ng 1 segundo. Hindi sila sanay na makita akong nakadamit sa bahay. Sanay sila kay Ricardo na nakapajama, umuubo at amoy gamot. Ang Ricardo na nasa harap nila ay may suot na French perfume at pulang kurbata. "Ang ganda ng ayos mo," sabi ni Kuya Ben ng may pagdududa. "Pinayagan ka ba ng doktor na bumangon sa kama?" "Pinayagan ako ng doktor na mabuhay, Kuya Ben. Tara sa mesa." Nang makarating sila sa silid kainan at makita ang mesang nakalatag na may porselana ng kasal, nakita ang pagkabigla. Nagkatinginan sila. "Iaanunsyo niyang mamamatay na siya," sabi ng kanilang mga mata. Ang kasakiman ay kumikinang sa mga mata ng mga naghihintay ng mana, kaibigan ko, at mas malakas itong kumikinang kapag akala nila malapit na ang katapusan. Umupo ang lahat,
nagbulungan ang mga manugang. Umupo si Mang Tony, kinuha ang serbiyeta at tiningnan ang walang laman na upuan sa aking kanan. Sino ang darating? Ang pari? Ang abogado? Sinubukan niyang magbiro, ngunit kinabahan siya dahil sa blocked card. Sa sandaling iyon, pumasok si Aling Rosa sa silid kainan na dala ang kaldero ng kanin. Dapat ay magseserbisyo siya at babalik sa kusina tulad ng dati. Aling Rosa! Matatag na umalingaw-ngaw ang boses ko. Iwan mo ang kaldero diyan. Umupo ka. Naging bato siya. Umupo ka, anak. Ngayon, makikisalo ka sa pamilya. Pagkatapos ng lahat, inalagaan mo ako ng higit sa sinuman sa mesang ito sa nakalipas na 6 na buwan. Ang lugar sa aking kanan ay para sa iyo. Ang tunog ng tinidor na bumagsak sa porselana na plato ang tanging tunog. Ang asawa ni Mang Tony, isang babae na hindi pa kailanman naghugas ng medyas sa kanyang buhay, ay ngumisi ng halos madislocate ang kanyang panga. Papa, sa lahat ng respeto, nagsimula si Mang Tony na mula ang mukha. Si Aling Rosa ay isang empleyado, hindi angkop na paghaluin ang mga bagay. May mga usapin sa pamilya na kailangan nating pag-usapan. Eksakto, Mang Tony, mga usapin sa pamilya. At dahil mas alam ni Aling Rosa ang tungkol sa aking kalusugan, mga gamot at aking routine kaysa sa iyo, mananatili siya. Umupo ka, Aling Rosa. Utos iyan. Umupo si Aling Rosa na nakakuyom, ngunit hinawakan ko ang kanyang kamay sa mesa. Nanginginig ang kanyang kamay, ang akin ay hindi. Nagsimula ang pagkain ng may tensyon. Walang pumuri sa pagkain kahit na napakasarap nito. Mabilis silang kumain, gustong makarating sa punto. Dahan-dahan akong ngumuya, sinasarapan ang bawat kagat ng karne at bawat subo ng kanilang pagkailang. Kung gayon, Papa, lumunok si Kuya Ben. Nabanggit ni Mang Tony ang tungkol sa card. Ang karagdagang card ko ay hindi rin gumana kahapon sa talyer. Nagbago ka ba ng kahit ano? Nagkunwari akong walang alam. Iyon ang mukha ng matandang nalilito na gustong-gusto nilang maliitin. Ay anak, nagpunta ako sa bangko nitong linggo. Nagpunta ka sa bangko ng mag-isa? Halos mabulunan si Boyet sa kanyang baso ng alak. Hindi, kasama ko si Aling Rosa. Nagkwentuhan kami ni Lisensyado Hernandez. Alam mo naman siya, matagal akong may sakit, naipon ang mga account. May sinabi sa akin si Hernandez na kakaiba. Ibinaba ko ang aking mga kubyertos, ipinagsama ang aking mga kamay at tiningnan ang bawat isa sa kanila. Sabi niya, halos walang laman ang emergency reserve account, iyong binigyan ko kayo ng access. At tingnan niyo ang kakaiba, wala naman akong anumang emergency na nangailangan ng pera na iyon. Binayaran ni Aling Rosa ang mga gamot gamit ang aking pensyon. Namutla si Mang Tony, nagsimulang pagpawisan ang noo ni Kuya Ben. Papa, pakinggan mo, sinubukan ni Mang Tony gamitin ang kanyang boses ng manager. Mahirap ang merkado, alam mo na, nagkaroon kami ng mga hindi inaasahang gastos. Ito ay pautang. Ibabalik sana namin. Pautang? Tumaas ang isang kilay ko. Ang interesante, at ang resort sa Boracay, Mang Tony, yun din ba ay pautang? Sabi nila, ang tubig ng buko doon ay napakamahal. Ang katahimikan sa mesa ay naging nakakabingi. Alam nila. Naisip nila na alam ko. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? His niya, tiningnan si Aling Rosa ng may puot. Ikaw, tama ba? Naglagay ka ng mga ideya sa ulo ni Papa. Huwag mong sigawan siya. Ipinukpok ko ang mesa. Nag-vibrate ang mga baso. Walang nagsabi sa akin. Nakita ko, binasa ko, ang mga bank statements. Hindi iyon nagsisinungaling, Mang Tony. Hindi tulad ng isang walang utang na loob na anak. Tumigil sa pagkain ang mga manugang. Ang mga apo, nararamdaman ang mabigat na kapaligiran ay ibinaba ang kanilang mga telepono. Biniblock ko ang lahat. Inihayag ko ng may kalmado ng taong nagkokomento sa panahon. Mga cards, access, passwords, simula ngayon, tapos na ang kadalian. Papa, hindi mo magagawa iyan. Nagalit na tumayo si Kuya Ben. May mga buwanang bayarin ako sa sasakyan. Umaasa ako sa limit na iyon. Ibenta mo ang sasakyan, sagot ko ng malamig. O sumakay ka ng bus. Sumasakay si Aling Rosa ng bus araw-araw at hindi pa kailanman namatay. Bukod pa rito, humuhubog iyon ng karakter. Hindi ka nasa normal mong kalagayan, sabi ni Mang Tony. Tumayo rin. Mukha siyang nakakulong na hayop.
Ito ang epekto ng mga gamot. Hindi ka nag-iisip ng maayos. Sinabi ko sa doktor. Sinabi mo sa doktor ano, Mang Tony? Pinutol ko ang kanyang salita. Tiningnan siya ng diretso sa mata. Na kailangan mo akong ilagay sa ilalim ng pangangalaga? Interdiction? Ang salitang pangangalaga ay bumagsak sa mesa na parang bomba. Nabulunan ang mga asawa. Hindi nila alam na natuklasan ko ang kanilang pagbisita sa bangko kasama ang medikal na ulat. Iyon ang huling dagok ng round na ito. Ibinuka ni Mang Tony ang kanyang bibig at isinara ng walang tunog. Naisip niya na 10 hakbang na ako ang nangunguna. Hindi ako baliw anak, nabigo ako. At ang pagkabigo ay nagpapalinaw sa isip sa paraang hindi niyo maiisip. Tumayo ako mula sa mesa ng may pagmamayari. Tapos na ang pagkain. Ang dessert sana ay 3 leches cake, ngunit nawalan ako ng ganang magpatamis. Maaari na kayong umalis at huwag kalimutang kunin ang mga regalo na iniwan ko sa konsol sa pasukan. Umalis sila mula sa mesa ng tuliro, hinahamak, hindi alam kung ano ang gagawin. Walang naglakas loob na sumagot. Ang awtoridad ng magulang kapag nabawi ay may sinaunang bigat. Sa labasan sa aparador, may 3 malalaking puting sobre, isa para sa bawat anak. Nakita ko sila mula sa aking bintana na binubuksan ang mga sobre sa bangketa, sabik, iniisip na marahil ay pera, isang huling kabaitan mula sa ulyanin na tatay. Hindi iyon pera. Ito ay malalaking color copies ng mga bank statements na may naka-highlight na yellow fluorescent ang kanilang mga gastusin. At kasama niyon ang kopya ng kontrata ng bagong kumpanya na binuksan ko noong nakaraang Biyernes, isang family holding company kung saan ako ang nag-iisang lifelong administrator. Nakita ko si Mang Tony na nilukot ang papel ng may galit. Nakita ko si Kuya Ben na sinipa ang gulong ng kanyang sasakyan. Nakita ko si Boyet na umiiyak. Marahil sa kahihiyan, marahil sa takot sa kanyang asawa. Bumalik ako sa kusina. Nang naghuhugas ng pinggan si Aling Rosa, tahimik siyang umiiyak. Lolo Ricardo, kamumuhian po nila kayo, at mas lalo akong kamumuhian. Natatakot ako. Lumapit ako sa kanya at pinunasan ang kanyang mga kamay. Hayaan silang mamuhi, Aling Rosa. Ang kanilang pagkamuhi ang presyo ng aking kalayaan. Akala nila ay maililibing nila ako ng maaga, ngunit nakalimutan nila na ako ay isang buto. Tiningnan ko ang tumpok ng maruming pinggan. Hayaan mo na iyan. Bukas, kukuha tayo ng katulong para maglinis. Tinaas ka na. Tinaas po ako sa ano, Lolo Ricardo? Nagkaroon ako ng ngiti na may kahulugan. Yon ang una kong tunay na ngiti sa loob ng maraming taon. Sa aking kasosyo. Nakita nila ang mga bank statements, ngunit hindi nila nakita ang huling pahina ng kontrata na nasa sobre. Ang pahinang nagsasaad kung sino ang mamamahala sa aking mga ari-arian simula ngayon. Ipinahayag na ang digmaan at napanalunan ko lang ang unang laban nang hindi man lang nagpapaputok ng baril sa paghahain lang ng adobo at mga katotohanan na mahirap lunukin. Ngunit hindi sila susuko ng ganoon kadali. Si Mang Tony ay mayabang. Alam kong susubukan niyang gumawa ng kontra-atake. Ang hindi niya alam ay inilaan ko ang aking pinakamapanganib na baraha para sa susunod na engkwentro. Ang talaarawan ng aking yumaong ama na naglalaman ng mga lihim na maaaring sumira hindi lamang sa kanilang bank account, kundi pati na rin sa reputasyon na pinahahalagahan nila. Nagustuhan niyo ba ang kwentong ito? Mag-subscribe sa mga payo ni Lolo. Magpapatuloy ang kwentong ito at ayaw niyong palampasin ang susunod. Ang katahimikan na sumunod sa kainan noong linggo ay nagtagal ng eksaktong 3 araw. Iyon ang oras na kinailangan nila para magising sa katotohanan at para dumating ang mga bills. Kung noong linggo ay umalis sila ng tuliro, noong Miyerkules ay bumalik sila ng galit na galit. Ngunit ang galit, kaibigan ko, ay armas ng mahihina kapag nawala ng kontrol. Ang kalmado ang armas ng may hawak ng panulat. Ako ay nasa teras, dinidiligan ng aking mga pako. Si Aling Rosa ngayon ay nakasuot ng eleganteng professional suit na sabay naming binili noong Lunes, ay nasa tabi ko, tinitingnan ang agenda. Hindi na lang siya ang nurse na nagpapalit ng kumot. Natututo na siyang asikasuhin ang talagang mahalaga, ang yaman.
Lolo Ricardo, nagbigay ng abiso ang porter. Papunta na sila at may kasama silang tao. Hayaan silang umakyat, anak. Ang kape ay nasa mesa. Oo, at dumating na si Lisensyado Marquez. Naghihintay siya ng iyong senyas sa opisina. Ngumiti ako. Ang lahat ay nakashed. Tumunog ang doorbell ng may pagka-urgent na parang nasusunog ang bahay. Binuksan ni Aling Rosa ang pinto. Sina Mang Tony, Kuya Ben at Boyet ay pumasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila dinala ang kanilang mga asawa. Dinala nila ang isang matangkad na lalaki na may kulay abo na suit at leather briefcase na may mukha ng taong nagpapabayad ng mahal kada oras. At sa aking pagkagulat at matinding pagkabigo, dinala rin nila si Dr. Morales, isang matandang psychiatrist, kaibigan ng aking yumaong ama. Papa, kailangan nating mag-usap ngayon. Pumasok si Mang Tony nang walang permiso. Itinulak si Aling Rosa. Ito si Lisensyado de la Cruz, ang aming abogado, at kilala mo na si Dr. Morales. Patuloy akong nagdilig ng aking pako, nakatalikod sa kanila. Magandang araw din sa inyo. Ang edukasyon ay naiwan sa pinto. Wala tayong oras para sa ironya, Hinoong Mendoza, sabi ng kanilang abogado ng may aroganteng boses. Malubha ang sitwasyon. Ang inyong mga anak ay labis na nag-aalala sa inyong biglaang pagbabago ng pag-uugali at sa pagwawaldas ng yaman. Dahan-dahan akong lumingon, iniwan ng pandilig. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa isang bordadong basahan. Pagwawaldas? Ganoon ang tawag nila kapag tumigil ako sa pagbabayad ng mga biyahe sa Disney at mamahaling alak. Ginoong Mendoza, singit ni Dr. Morales sa malambot na boses ng taong kinakausap ang isang bata. Sinabi sa akin ni Mang Tony na nagkaroon ka ng mga krisis, labis na paggasta, paghahanap ng galit, na pinagtabuyan mo ang pamilya mula sa kumpanya. Maaaring ito ay bunga ng pneumonia, kakulangan ng oxygen sa utak. Kailangan nating magsagawa ng pagsusuri para sa iyong kapakanan. Tiningnan ko si Morales, isang lalaki na maraming beses nang kumain sa aking bahay at kumain ng aking pozole. Ngayon ay naroon siya, nagpapagamit sa farce na ito para tulungan ang aking mga anak na ilagay ako sa ilalim ng pangangalaga. Para sa aking kapakanan, Morales, o para sa kapakanan ng iyong wallet? Tanong ko habang naglalakad papunta sa pangunahing sofa sa sala at umupo na parang isang hari sa kanyang trono. Papa, pirmahan mo na ang mga papeles. Sumabog si Kuya Ben na kinakabahan, kinakagat ang kanyang mga kuko. Kukunin namin ang pansamantalang pamamahala. Magpahinga ka, manatili ka kay Aling Rosa at maglaro ng domino at sisiguraduhin namin na ang imperyo ng lolo ay hindi mababangkrap sa iyong mga kamay. Ang imperyo ng lolo, ulit ko, nararamdaman ang mapait na lasa ng mga salitang iyon. Lagi nilang nakakalimutan na ang imperyo ay binuo ng kanilang pawis at ng aking ekonomiya. Habang siya ay nagbebenta, ako ang namamahala. Akala nila ang pera ay lumalaki sa puno. Hindi ka na nasa kondisyon, sigaw ni Mang Tony. Binigyan mo ng malaking check ang katulong. Iyan ang patunay ng demensya. Nangingimi si Aling Rosa sa sulok ng sala. Assistant, pagtutuwid ko ng may boses na parang kulog. Siya ang aking assistant at kasosyo. At 120,000 ay mas mababa sa ginastos mo sa resort na yon habang ako ay nasa kama. Ang pagkakaiba ay pinaghirapan niya iyon. Ninakaw mo yon. Iyan ay paninirang puri. Sumulong ang kanilang abogado. Magpapasa kami ng kahilingan para sa provisional guardianship bukas na mismo. Ang ulat ni Dr. Morales ang magpapatunay ng kawalan ng kakayahan sa kognitibo. Mawawalan kayo ng kontrol sa lahat sa pamamagitan ng judicial process. Mas mainam na magkasundo tayo ngayon ng mapayapa. Ito na ang sandali. Nilalaro na nila ang kanilang huling baraha. Ang banta, ang pananakot, ang medisina, at ang baluktot na batas. Inaasahan nila na ang matandang takot ay iiyak at pipirma. Pindot ko ang silver bell sa mesa. Bumukas ang pinto ng aking opisina. Lumabas si Lisensyado Marquez. Ang aking abogado sa loob ng 30 taon. Isang lalaki na alam ang bawat sentimo ng pamilyang ito. Kasama niya ang 2 pasyente na may dalang makakapal na ekspediente. Nawala ang kulay sa mukha ni Mang Tony.
Ang kanilang abogado, si Lisensyado De La Cruz, ay umatras ng isang hakbang. Magkakilala sila. Si Lisensyado Marquez ay isang alamat sa lungsod. Magandang araw mga Ginoo, sabi ni Marquez habang inaayos ang kanyang salamin. Narinig ko ang mga salitang paninirang puri at pangangalaga. Sa tingin ko, kailangan nating linawin ang ilang puntos sa batas. Anong ginagawa niya dito? Nauutal na tanong ni Boyet. Narito siya para ipakita sa inyo ang katotohanan, sagot ko. Marquez, pakiusap. Binuksan ni Lisensyado Marquez ang mga ekspediente sa mesa. Una, hindi nilulustay ni Ginoong Mendoza ang yaman. Siya ay nagsasagawa ng isang ganap na legal na restructuring ng kumpanya. Sa katunayan, ang family holding company na Mendoza Brothers ay binuwag noong nakaraang Biyernes. Binuwag? Sabay-sabay silang tatlo. Oo. At ang lahat ng yaman ay isinama sa isang bagong kumpanya, ang Renaissance Holdings, kung saan si Ginoong Mendoza ang nag-iisang may hawak ng mga shares na may karapatan bumoto. Hindi nyo magagawa iyan. Kami ay mandatory heirs. Sinubukan ng kanilang abogado na mag-argumento, ngunit mukha siyang hindi nagaanong kumpiyansa ngayon. Mandatory heirs? Oo, ngumiti si Marquez. Isang ngiti ng pating. Ngunit si Ginoong Mendoza ay may karapatang itapon ang 50% ng kanyang yaman sa anumang paraan na gusto niya sa kanyang buhay at sa kanyang bahagi, binulag niya ang lahat. Makakatanggap kayo ng dividends kung may kita at kapag namatay lang siya. Hanggang noon, walang sino man ang makakagalaw ng kahit isang ladrilyo ng walang kanyang pirma at mayroon pa. Dahan-dahan akong tumayo, pumunta sa library at kinuha ang isang lumang itim na leather-bound na notebook, ang sikat na talaarawan ni Papa. Akala niyo ba ay ulyanin ang inyong lolo? Tanong ko habang hinahaplos ang takip ng talaarawan. Minahal niya kayo. Ngunit kilala niya ang karakter ng bawat isa. Binuksan ko ang isang pahina na may pulang ribbon. Marso 12, 2015. Nagsimula akong magbasa ng malakas. Ngayon, humingi ulit sa akin ng pera si Mang Tony. Sabi niya ay para sa investment, ngunit natuklasan kong nagpalit siya ng kotse. Hindi na dumadalaw si Kuya Ben sa panaderya sa loob ng ilang linggo. Si Boyet ay puro party lang ang nasa isip. Natatakot ako, Ricardo. Natatakot ako na kapag nawala ako ay wala kayong matira. Isinara ko ang talaarawan ng biglaan. Ang clause, paliwanag ni Lisensyado Marquez, ay nagpapahintulot sa nakaligtas na kasosyo, si Ginoong Mendoza, na ibukod ang mga minority partners, kayo, mula sa pamamahala, sa kaso ng hindi makatwirang paglabag sa tiwala. Ang pag-abandona kay Ginoong Mendoza sa panahon ng malubhang pneumonia ay binubuo bilang material at affective abandonment. Ito ang perpektong katarungan. Mayroon tayong mga patotoo mula sa Porter, ang mga medical records, at syempre, ang patotoo ni Aling Rosa. Ang katahimikan sa sala ay ganap. Si Dr. Morales, ang psychiatrist, ay inilagay ang kanyang panulat sa bulsa at nagsimulang maglakad papunta sa pinto ng palihim. Ako, hindi ko alam ang mga detalyeng ito, bulong ng doktor. Ricardo, patawad, nadaya ako. Umalis ka na, Morales, at huwag ka nang bumalik dito para magkape. Sabi ko nang hindi siya tinitingnan, umalis siya. Ang kanilang abogado ay mukhang gusto ring mawala. Naiwan akong mag-isa sa sala, kasama ang 3 kong anak at ang aking grupo. Wasak sila. Hindi dahil nakaramdam sila ng pagsisisi, kundi dahil nawalan sila ng kapangyarihan. Nawala na ang madaling pera. Ang estado ng mga anak ng may-ari ng panaderya ay naging abo. Papa, nagsimulang umiyak si Boyet. Iiiwan mo kami sa lansangan? May mga anak ako, ang iyong mga apo. Ang aking mga apo ay magkakaroon ng lahat. Bayad ang pag-aaral, kalusugan, ginhawa. Ako mismo ang direktang magbabayad ng tuition at medical insurance. Walang sentimo ang dadaan sa inyong mga kamay. Tapos na ang allowance ng mga magulang. Gusto nyo ng pera? Magtrabaho. Naroon ang mga panaderya. Kung gusto nyo, maaari kayong mag-apply para sa posisyon ng manager. May time card na may oras ng pagkain at sweldo ayon sa merkado. Kung ayaw nyo, maghanap kayo ng trabaho sa ibang lugar.
Si Mang Tony na nakayuko ay tumingala. May puot doon, ngunit may takot din. Naisip niya na hindi na ako ang tatay na humahaplos sa kanyang ulo. At itinuro niya si Aling Rosa. Anong makukuha niya dito? Ibibigay mo ba ang lahat sa katulong? Lumapit ako kay Aling Rosa at ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Si Aling Rosa ang mamamahala sa Renaissance Holdings. Susubaybayan niya ang inyong trabaho. Kung magpasya kayong magtrabaho, mayroon siyang aking power of attorney. Kung gusto niyong humingi ng araw na walang pasok, sa kanya kayo hihingi. Nahulog ang panga ni Kuya Ben. Inilagay mo ang nurse bilang aming boss? Inilagay ko ang taong nag-alaga sa aking buhay para alagaan ang nagpapanatili ng inyong buhay. Iyan ang pinakamagandang poetic justice na nakita ko. Nakakahiya, sigaw ni Mang Tony. Nakakahiya ang manatili ako ng 6 na buwan na naghihintay na dumating ang isang anak para bigyan ako ng isang basong tubig at tanggapin ng isang estranghero sa kanyang lugar. Ang boses ko ay mahina ngunit matalim, parang labaha. Pinili niyo ang kawalan. Ngayon pamahalaan niyo ang presensya ng naiwan. Itinuro ko ang pinto. Tapos na ang pulong. Ipadadala sa inyo ni Lisensyado Marquez ang mga bagong kontrata sa trabaho bukas. Ang hindi pipirma ay mawawalan ng karapatan sa kumpanya at mawawalan ng karapatan sa advance dividends. Magandang araw sa inyo. Umalis sila nang naghihila ng paa. Tinalo. Mukha silang mas maliit kaysa nang pumasok sila. Ang bigat ng nabigong kasakiman ang nagpakuba sa kanilang likod. Nang magsara ang pinto, nanginig ang aking mga binti. Umupo ako sa sofa, inilabas ang hangin na hindi ko na malaya na pinipigilan ko. Dumating si Aling Rosa na tumatakbo, na may basong tubig, na may asukal. Lolo Ricardo, kayo ay parang higante. Ngunit tatanggapin ba nila ang aking pamumuno? Ininom ko ang tubig at tiningnan siya ng may pagmamahal. Wala silang pagpipilian, anak. Ang wallet ang pinakasensitibong organo ng katawan ng tao. Magrereklamo sila. Iinsultuhin nila tayo sa ating likod, ngunit susunod sila dahil kung wala ako, wala sila. Tiningnan ko sa bintana, lumulubog ang araw, pininturahan ang langit ng orange at violet. Ngunit alam niyo na hindi pa ito tapos, tama ba? Sabi ni Lisensyado Marquez habang isinasara ang kanyang portfolio. Si Mang Tony ay mapaghiganti. Susubukan niyang maghanap ng pagkakamali. Susubukan niyang ipaliwanag ang mga apo sa inyo. Alam ko, Marquez. Huminga ako ng malalim, nararamdaman ang lakas na bumabalik. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa sa kama ng may sakit. Nakatayo ako at mayroon akong bagong hukbo. Kinuha ko ang aking telepono. May mensahe mula sa aking panganay na apo, ang anak ni Mang Tony, na 20 taong gulang. Lolo, narinig ko si Papa na sumisigaw sa telepono. Sabi niya ay nabaliw ka, ngunit gusto kong sabihin sa iyo na namimiss kita. Maaari ba akong dumalaw sa iyo nang hindi nalalaman ni Papa? Ngumiti ako. Ang pera ay kinokontrol ang mga sakim na anak. Ngunit ang pag-ibig ay maaari pa ring magligtas sa mga apo. Aling Rosa, ihanda mo ang kwarto ng bisita. Sa tingin ko, magkakaroon tayo ng bisita ngayong weekend. Ngunit sa pagkakataong ito, mga bisita na dumarating dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa obligasyon. Napanalunan ko ang laban sa pananalapi at legal. Ngayon, nagsisimula ang pinakamahirap na laban, ang muling pagbuo ng pamilya, laktawan ang isang bulok na henerasyon para mailigtas ang susunod. At may plano ako para doon. Isang plano na kinasasangkutan ng pagbabago ng lumang panaderya sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na magbubuklod sa akin, kay Aling Rosa, at sa aking mga apo sa isang proyekto na magpapabaliw sa aking mga anak sa inggit. Mag-subscribe sa mga payo ni Lolo para malaman ang pagpapatuloy. Magkomento kung sa tingin niyo ay dapat respetuhin ng mga anak ang kanilang mga magulang. Ang oras ang guro ng katarungan, kaibigan ko. Sabi nila ay gumagaling ang lahat, ngunit sabi ko ay inilalagay lang nito ang bawat bagay sa kanyang lugar. 6 na buwan ang lumipas mula ng kainan noong linggo kung saan ako naghain ng mga katotohanan sa mga porselanang plato. Ngayon, ang aking bahay ay hindi na amoy gamot at kalungkutan. Amoy sariwang kape, mga papeles ng opisina
At higit sa lahat, dignidad. Nagising ako ng maaga tulad ng ginagawa ko ngayon araw-araw. Hindi dahil sa insomnia, kundi dahil sa kagustuhang mabuhay. Bumaba ako sa kusina at nakita si Aling Rosa na nakabihis na para magtrabaho, ngunit hindi naka-uniforme ng nurse. May suot siyang eleganteng navy blue suit at matatag na nakikipag-usap sa telepono. Hindi, Mang Tony. Ang supplier ng harina ay binabayaran lang tuwing Biyernes. Ito ang patakaran ng kumpanya. Kung nangako ka na noon, kailangan mong ipaliwanag sa kanila na ang iyong pirma ay walang halaga nang walang aking balidasyon. Ibinaba niya ang telepono at tiningnan ako ng may ngiti na nagpapaliwanag sa kwarto. Magandang araw, Lolo Ricardo. Sinusubukan ulit ni Mang Tony na laktawan ang cash flow. Hayaan siyang subukan, Aling Rosa. Mabuti iyan para sa kanya. Ginagamit niya ang kanyang pagkamalikhain para malutas ang mga problema ng hindi ginagamit ang aking tsekera. Umupo ako sa mesa. Ganap na nagbago ang buhay. Ang Renaissance Holdings ay lumipad. Si Aling Rosa, sino ang mag-aakala, ay may natural na talento sa negosyo. Ang ginagamit niya para makatipid sa palengke noong mahirap pa siya, ngayon ay ginagamit niya para makipagnegosasyon ng mga kontrata na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Pinahahalagahan niya ang bawat sentimo dahil alam niya kung gaano kahirap kitain yon. At ang aking mga anak, ang aking mga anak. 8:00 eksakto, bumusina ang driver, ngunit hindi para sa akin, kundi para ihatid si Aling Rosa sa central offices ng kumpanya. Nagpasya akong pumunta ngayon. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang mekanismo na gumagana. Dumating kami sa opisina na nasa lumang gusali ng aming industrial bakery. Ngayon ay renovated na. Pagpasok ko, nakita ko si Kuya Ben. Nasa reception siya ngunit hindi nakaupo at naghihintay. Inaasikaso niya ang isang customer na nagrereklamo tungkol sa pagkaantala sa paghahatid. Sir, humihingi po ako ng libu-libong paumanhin, sabi ni Kuya Ben na pinagpapawisan ng walang dating kayabangan. Nagkaroon po kami ng problema sa logistic, ngunit ako mismo ang susunod sa inyong order. Nakita niya akong pumasok. Umayos siya ng nahihiya. Magandang araw po, Ginoong Mendoza, sabi niya nang nakayuko. Magandang araw, Kuya Ben. Ang ganda ng kurbata mo. Binili mo ba sa iyong sweldo? Binili ko po, Papa, sa 3 bayad gamit ang credit card. Tumango ako. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang mamahaling regalo na ibinigay niya sa akin gamit ang aking sariling pera. Natututo siya ng halaga ng pagsisikap. Umakyat kami sa conference room. Ang transparent na salamin ay nagpapahintulot na makita ang malaking bulwagan. Nakita ko si Boyet sa isang mesa na puno ng spreadsheets, nakikipag-usap sa marketing team. Mukha siyang pagod, ngunit nakakonsentra. Wala na siyang oras na magpalipas ng hapon sa tennis club. At si Mang Tony ay nasa opisina ni Aling Rosa na nakatayo habang siya ay nakaupo. Pumasok ako sa opisina. Papa, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mang Tony nang nagulat. Mukha siyang mas matanda na may ilang puting buhok na hindi na maitago ng dye. Ang stress ng tunay na trabaho ay nagpapatanda, tama ba? Dumalaw ako sa aking kasosyo at para tingnan kung paano ang aking empleyado. Ikinuyom ni Mang Tony ang kanyang panga. Naroon pa rin ang kanyang pagmamataas, sugatan, dumudugo, ngunit wala siyang mapupuntahan. Napakagaling ng pagkakaisa ni Lisensyado Marquez na kung magbibitiw siya, mawawalan siya ng karapatan sa mga future dividends. Nakulong siya sa bitag na binuo ng kanyang sariling kasakiman. Para magkaroon ng mana balang araw, kailangan niyang magtrabaho para itayo iyon ngayon. Tinatapos na po namin ang balance ng quarter, sabi ni Aling Rosa ng propesyonal. Nagtagumpay si Mang Tony sa muling pakikipagnegosasyon ng lumang utang ng mga truck. Magandang trabaho ang ginawa niya. Nakita ko ang mga mata ng aking anak na kumikinang, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkilala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may bumati sa kanya para sa isang bagay na talagang ginawa niya, hindi dahil sa apelyido na dala niya. Salamat, bulong niya ng tuyo, ngunit taos puso. Kita mo, Mang Tony, sabi ko habang umuupo sa upuan sa tabi ni Aling Rosa.
Hindi nakamamatay ang trabaho, ang nakamamatay ay ang kawalan ng utang na loob. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang isang bagyo ng kulot na buhok. Lolo, si Emma iyon, ang aking apo, ang anak ni Mang Tony, ang nagpadala sa akin ng mensahe ng palihim. Tumakbo siya at mahigpit akong niyakap. Pagkatapos, sa pagkagulat ng lahat, niyakap din niya si Aling Rosa. Hello Lupe, dinala ko ang mga sketches na hiningi mo para sa bagong logo ng Young Brand. Tiningnan ni Mang Tony ang kanyang anak at pagkatapos ay ang dating nurse ng naguguluhan. Nagtatrabaho ka kay Aling Rosa, Emma? Oo, Papa, matatag na sagot ni Emma. Binabayaran ni Lolo ang aking pag-aaral sa disenyo, ngunit binigyan ako ni Aling Rosa ng professional internship. Mas marami akong natutunan dito kaysa sa klase. Bumagsak si Mang Tony sa kanyang upuan, tiningnan ako at isang solong luha ang umagos. Bumuo sila ng isang parallel world at hindi ko man lang nakita. Napakabisyo mo sa iyong sarili, anak, sagot ko ng mahina. Ngunit may oras pa para tumingin sa labas. Si Emma ang kinabukasan. Kung gusto mong maging bahagi, kailangan mong matutong respetuhin ang mga bumubuo nito kasama niya. Iyon ang sandali ng pagbabago. Walang cinematic na paghingi ng tawad ng nakaluhod. Ang tunay na buhay ay hindi telenovela, ngunit nagkaroon ng pagbabago sa posisyon. Kinuha ni Mang Tony ang mga drawing ng kanyang anak at nagsimulang tingnan ang mga ito ng may tunay na interes. Sina Boyet at Kuya Ben ay pumasok sa opisina pagkatapos tinawag ni Aling Rosa. Doon sa salamin na silid, nakita ko ang eksena na laging pinapangarap ng aking ama, ang buong pamilya na nagtitipon sa paligid ng trabaho, ngunit kinailangan ng isang estranghero na pumasok sa pamilya para ituro kung ano ang kahulugan ng tunay na pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo, nag-ihaw kami sa aking hardin. Sa pagkakataong ito, hindi ako ang nagbayad ng karne. Nag-ambagan sila. Si Kuya Ben ang bumili ng beef, nagreklamo sa presyo. Si Boyet ang nagdala ng inumin. At si Mang Tony, pakinggan niyo ito ng mabuti, ang nag-asikaso ng ihawan. Nakaupo ako sa terasa sa aking upuan ng hari, nagmamasid. Si Aling Rosa ay nasa tabi ko kasama ang kanyang anak, isang edukadong binata na ngayon ay may scholarship sa parehong paaralan ng aking mga apo. Nagtagumpay po kayo, Lolo Ricardo, bulong ni Aling Rosa habang umiinom ng juice. Sila ay napahinahon, kusang loob. Hindi napahinahon, anak, edukado. Ang huling edukasyon ay mas masakit. Ngunit nagtuturo. Nakita ko si Mang Tony na naghahain ng pagkain kay Emma. Nagtatawanan sila sa isang pribadong biro. Natunaw na ang yelo. Hindi ito perpekto. Malayo pa. Gusto pa rin nila ang luho. Nagrereklamo pa rin sila sa hirap ng trabaho, ngunit ang respeto. Bumalik na ang respeto. Alam nila na ang matanda sa terasa ay hindi hadlang, siya ang angkla na pumipigil sa kanilang barko na tumaob. Alam mo, Aling Rosa, nagsimula ako ng mapagnilay-nilay. Nang magkasakit ako, humiling ako sa Diyos na kunin na ako. Akala ko tapos na ang aking misyon. Akala ko nabigo ako bilang ama dahil nagpalaki ako ng mga makasariling anak. Hindi po kayo nabigo. Ang mundo po ang nagpasira sa kanila. Oo. Ngunit natuklasan ko na laging may oras para ayusin o kahit papaano maglagay ng matatag na patch at natuklasan ko ang isa pang bagay. Ano po? Hinawakan ko ang kanyang kamay, ang kamay na nagpunas sa aking mukha nang may lagnat ako, ang kamay na pumirma sa mga tseke na nagligtas sa kumpanya. Natuklasan ko na ang dugo ay hindi pinipili, ngunit ang katapatan ay pinipili. Ikaw ang aking anak sa puso, Aling Rosa. At sa aking bagong testamento, iyon na inilagay ni Lisensyado Marquez sa safety deposit box ng bangko. Sinubukan niya akong putulin, ngunit mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Sa testamentong iyon, ang 30% ng holding company ay sa iyo magpakailanman para matiyak na kahit na mawala ako, may isang taong may puso ang mamamahala para maiwasan na sirain ng kasakiman ang ating binuo. Umiyak si Aling Rosa. Hindi ang mga luha ng takot sa bangko, kundi ang mga luha ng pasasalamat. At ang inyong mga anak, tanong niya. Sila ang kukuha ng natitira.
sa kondisyon na ikaw ay magpapatuloy bilang presidente ng board. Kailangan ka nilang tanggapin, anak, o mas mainam, kailangan ka nilang respetuhin. Dahan-dahang lumubog ang hapon. Ang amoy ng inihaw na karne ay sumama sa amoy ng aking mga sampagita na bumubukas sa hardin. Lumapit si Mang Tony sa terasa, pinupunasan ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. May dala siyang plato na may pinakamagandang hiwa ng karne na hiniwa ayon sa gusto ko. Papa, dala ko. Malambot. Huminto siya para tingnan si Aling Rosa at sa isang nakikitang pagsisikap ay sinabi, "Gusto mo ba akong dalhan ng plato rin, Aling Rosa?" Nagkatinginan kami ni Aling Rosa. "Tatanggapin ko, Mang Tony. Salamat," sabi niya. Tumango siya at bumalik sa ihawan. Huminga ako ng malalim ang sariwang hangin ng hapon. Natalo ko ang pneumonia, natalo ko ang pagtataksil, natalo ko ang pag-abandona. Maraming lalaki na kasing edad ko ang nag-iisip na natatapos ang buhay kapag nagsimula ang pagdepende. Akala nila ay kailangan nilang tanggapin ang mga mumo ng atensyon mula sa kanilang abalang mga anak. Sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong tanggapin. Kami ang bumuo ng kanilang mundo. Hawak namin ang mga susi ng kaharian. Kung ayaw nilang pumasok sa pinto ng pag-ibig, hayaan silang kumatok sa pinto ng respeto. At kung walang isa sa dalawa ang bumukas, palitan natin ang kandado. Tiningnan ko ang bituin na langit. Siguro nagtatawanan si Papa sa itaas. Nakikita ang magandang organisadong gulo na ginawa ko. Masyadong maikli ang buhay para maging isang kaawa-awang lolo. Mas gusto kong maging si Ricardo Mendoza, ang lalaking nagbago ng pag-abandona sa isang imperyo at ang nurse sa isang reyna. At kung sakaling kailangan ko ulit ng pag-aalaga, alam ko na naroon si Aling Rosa, hindi dahil binabayaran ko siya, kundi dahil nakita ko siya at nakita niya ako. At sa huli, ang makita at pahalagahan ang tanging mana na dala natin sa buhay na ito. Isinara ko ang aking mga mata, nararamdaman ang simoy ng hangin at nakikinig sa tawa ng aking mga apo na halos sa boses ng utos ni Aling Rosa sa telepono na nilulutas pa rin ang isang problema, lahat ay nasa kanyang lugar. Salamat sa panonood ng kwentong ito sa mga payo ni Lolo. Kung tinamaan kayo, mag-subscribe, mag-iwan ng like at magkomento kung saan kayo nanonood. Ibahagi ang kwentong ito sa sino mang nangangailangan na marinig iyon. Huwag kalimutan, ang respeto ay pinaghihirapan, hindi minamana. Magkita tayo sa susunod na kwento. Ngunit tulad ng sinabi ko, hindi nagtapos ang kwento sa ihawan na iyon. Ang buhay ay laging may mas maraming kabanata kaysa sa inaasahan ng isa. 3 buwan pagkatapos ng araw na iyon, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inaasahan. Si Emma iyon, ang aking apo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang matamis na mensahe ng "namimiss kita, Lolo." Ang kanyang boses ay tila apurahan, halos desperado. "Lolo, kailangan po nating mag-usap. Mahalaga po. Maaari po ba akong pumunta ngayon?" "Oo, anak, ayos ka lang ba?" "Opo, hindi, komplikado po, papunta na po ako." Ibinaba niya ang telepono bago ako makapagtanong pa. Si Aling Rosa ay nasa kusina, naghahanda ng sa malamig nang ikwento ko sa kanya. Mukha siyang nag-aalala. "Lolo Ricardo, sa tingin niyo po ba ay may kinalaman kay Mang Tony?" "Hindi ko alam, ngunit anuman iyon, pakikinggan natin siya." Dumating si Emma 40 minuto pagkatapos. Namumula ang kanyang mga mata sa pag-iyak. Umupo siya sa sala at sa loob ng 5 minuto ay hindi makapagsalita. Umiyak lang siya habang naghahanda si Aling Rosa ng tsaa para sa kanya. "Anak, huminga ka, ligtas ka dito," sabi ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. "Lolo, si Papa, may plinaplano si Papa." Nalamigan ako. Anong plinaplano niya? Narinig ko po ang pag-uusap nila ni Tito Ben. Kinakausap po nila ang ibang abogado, isang kakaiba kay Licenciado de la Cruz. Ito ay paano ko po sasabihin, mas walang prinsipyong tao. Magpatuloy ka, Emma. Sabi po nila ay ipapakita nila na minanipula po kayo ni Aling Rosa, na nilinis niya ang inyong utak noong may sakit po kayo. Gusto po nilang ipawalang bisa ang lahat, ang holding company, ang testamento, lahat.
sasabihin po nila na sinamantala po niya ang isang matandang vulnerable. Nahulog ang tasa ng tsaa ni Aling Rosa na basag sa sahig. Ako, hindi ko po kailanman, Lolo Ricardo. Hindi po ako kailanman. Nagsimula siyang manginig. Alam ko anak, alam ko, sabi ko ng kalmado. Bagaman sa loob ay naramdaman kong kumukulo muli ang galit. Lumingon ako kay Emma. Kailan nila plinaplano gawin ito? Sa susunod na linggo po. Ipapasa nila ang kaso sa family court. Sinabi po sa kanila ng abogado na may 60% silang posibilidad na manalo kung makakahanap sila ng maunawaing hukom. Maunawaing hukom, ang salitang iyon sa legal na wika ng Pilipinas ay nangangahulugang binili. Emma, alam ba ng papa mo na nandito ka? Hindi po nila ako papatayin kung malalaman nilang sinabihan ko po kayo. Pero Lolo, nakita ko po kung paano kayo inalagaan ni Aling Rosa. Nakita ko po kung paano kayo bumangon nang nandyan siya. At ngayon na nakakatrabaho ko siya, nakita ko po na siya ay tapat, masipag, mas tapat kaysa sa sarili kong ama. Ang huling mga salitang iyon ay mahirap para sa kanya. Nakita ko kung paano nagkabali ang kanyang boses. Magaling ang ginawa mo sa pagpunta anak, napakagaling. Nang umalis si Emma, tinawagan ko si Lisensyado Marquez. 9:00 ng gabi na, ngunit sinagot niya sa ikalawang ring. Lolo Ricardo, anong nangyari? Marquez, idedemanda ako ng aking mga anak. Gusto nilang ipawalang bisa ang lahat. Idinadahilan ang manipulasyon ni Aling Rosa. Nagkaroon ng katahimikan. Inaasahan ko na iyan. Si Mang Tony ay predictable. Meron ba kayong ebidensya na hindi minanipula ni Aling Rosa? Meron akong lahat ng medical documentation. Meron akong security videos ng bahay noong may sakit ako. Mayroon akong mga bank statements na nagpapakita na ang aking mga desisyon ay makatwiran, hindi emosyonal. Mabuti ngunit Lolo Ricardo, alam niyo ba kung ano ang pinakamahusay ninyong hawak? Ano? Si Emma. Kung ang inyong sariling apo ay magpapatotoo na kayo ay nasa tamang pag-iisip at si Aling Rosa ay tama, walang hukom, gaano man kaunawaing ang maglalakas loob na magpasya laban sa inyo. Ang patotoo ng isang apo na walang anumang mapapanalunan ay gintong-ginto. Hindi ko isasama si Emma dito. Sapat na ang kanyang dinaranas sa pagitan ng kanyang ama at lolo. Lolo Ricardo, sa lahat ng respeto, si Emma ay sumasali na ng mag-isa. Dumating siya para bigyan kayo ng babala. Pumili na siya ng panig at pinili niya ang tama. Ginugol ko ang buong gabi nang hindi natutulog. Hindi rin natulog si Aling Rosa. Narinig ko siyang umiiyak sa kanyang kwarto. 6:00 ng umaga, kinatok ko ang kanyang pinto. Aling Rosa, buksan mo. Binuksan niya na maga ang mga mata. Lolo Ricardo, marahil mas mabuti na umalis na lang ako, natalikuran ang lahat. Ayaw kong magdulot ng problema sa inyo. Ayaw kong masira ang inyong pamilya dahil sa akin. Pumasok ako sa kanyang kwarto at umupo sa gilid ng kanyang kama. Aling Rosa, tingnan mo ako. Tingnan mo ako ng mabuti. Tiningala niya ako na may luha sa mata. Hindi masisira ang aking pamilya dahil sa iyo. Sirado na iyon nang iwanan nila ako ng mag-isa na may pneumonia. Ikaw ang nagligtas dito. Ikaw ang nagligtas sa akin. At ngayon ililigtas kita. Walang sino man, narinig mo ba? Walang sino man ang makakakuha sa iyo ng nararapat sa iyo. Hayaan mong dumating ang paglilitis. Ako ay 77 taong gulang. Nakaligtas ako sa pneumonia sa pagtataksil ng aking mga anak at sa pagkamatay ng aking asawa. Sa tingin mo ba ay takot ako sa isang ordinaryong abogado? Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, ngumiti si Aling Rosa. Isang maliit na ngiti, ngunit totoo. Kinabukasan, nagpatawag ako ng emergency meeting, hindi sa aking bahay, sa opisina ng Renaissance Holdings. Tinawag ko ang lahat, sina Mang Tony, Kuya Ben, Boyet, Lisensyado Marquez, ang accountant, at syempre, si Aling Rosa. Nang dumating sila, handa na ang conference room. Sa malaking screen ay may PowerPoint, isang bagay na hindi kailanman inaasahan ng aking mga anak mula sa kanilang matandang ulyanin na tatay. Magandang araw, sabi ko nang nakaupo na ang lahat.
Alam kong plinaplano niyo akong idemanda. Si Mang Tony ay namutla. Si Kuya Ben ay tumingin sa ibang direksyon. Nagsimulang pagpawisan si Boyet. Sino ang nagsabi sa iyo? Nagsimula si Mang Tony. Hindi mahalaga kung sino ang nagsabi sa akin. Ang mahalaga ay alam ko. At bago kayo gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa inyong buhay, gusto kong ipakita sa inyo ang isang bagay. Nag-click ako sa remote control. Lumabas ang unang slide. Financial status ng Renaissance Holdings, nakaraang 6 na buwan. Mula ng pamahalaan ni Aling Rosa ang kumpanya kasama ko. Ang kita ng kumpanya ay tumaas ng 340%. Mga Ginoo, nag-click ako. Susunod na slide. Mga bagong kontrata na pinirmahan. Salamat sa kanyang pamamahala, nakakuha tayo ng 3 kontrata sa mga supermarket chains na dati ay tumatanggi sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil mas mahusay makipagnegosasyon si Aling Rosa kaysa sa inyong 3 sa loob ng 20 taon. Nakita ko silang nangingimi sa kanilang mga upuan. Susunod na slide. Proyekto sa 20 taon. Kung mananalo kayo sa kasong iyon at aalisan ako ng kontrol, kung magtatagumpay kayong paalisin si Aling Rosa, ang kumpanyang ito ay babalik sa dati nitong kalagayan 1 taon na ang nakakaraan, mediocre. Ang inyong mga dividends ay magiging miserable. Ngunit kung hahayaan niyo akong mag-isa, kung titigil kayo sa pag-aaway para sa mumo at magsisimula kayong magtrabaho ng totoo, sa 5 taon, bawat isa sa inyo ay magiging milyonaryo. Hindi sa mana, kundi sa merito. Hinayaan ko itong tumining. Kaya magbibigay ako sa inyo ng isang proposal, minsan lang, ang tanging gagawin ko. Tumayo ako. Nakasandal sa mesa. Bawiin niyo ang demanda, pirmahan ninyo ang isang kasunduan kung saan kinikilala ninyo na ang lahat ng aking desisyon ay ginawa ng may ganap na paggamit ng aking faculties. At bilang kapalit, ginagaranti ako sa inyo na kung magtatrabaho kayo ng mabuti, kung ipapakita ninyo na kaya ninyong maging tunay na lalaki at hindi mga pasaway na bata, kapag namatay ako, ang kumpanya ay magkakahalaga ng 10 beses na mas malaki kaysa sa halaga nito ngayon. At kung hindi po kami tatanggap? Tanong ni Mang Tony nang nanginginig ang boses. Kung hindi kayo tatanggap, may inihanda si Lisensyado Marquez na kontrademanda para sa pag-abandona ng tao, maling paggamit ng corporate funds at paninirang puri. Matatalo kayo, mapupunta kayo sa lansangan at mamarkahan kayo sa buong lungsod bilang mga anak na gustong magnakaw sa kanilang amang may sakit. Ang katahimikan ay nakakabingi. Mayroon kayong 48 oras para magdesisyon. Umalis na kayo. Umalis sila nang hindi nagsasalita. Naiwan si Aling Rosa na nakaupo at nanginginig. Lolo Ricardo, totoo po ba ang sinabi niyo? Talaga pong tumaas ng ganoon kalaki ang kita. Bawat numero na ipinakita ko ay totoo, anak. Ikaw ang gumawa niyan, hindi ba? Ako? Ikaw. Umiyak siya ulit, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng ginhawa. Ang 48 oras ay tila walang hanggan. Wala akong balita sa aking mga anak. Nagpapadala si Emma ng mga mensahe sa akin, sinasabing may matinding away sa kanilang bahay, na sinisigawan ng kanyang ina si Mang Tony na tanggapin, na nahati sina Kuya Ben at Boyet. Pagkalipas ng 47 oras at 30 minuto, tumunog ang aking telepono. Si Mang Tony iyon. Papa, tinatanggap namin. Babawiin namin ang lahat, ngunit may isang kondisyon. Ano? Nabigyan mo kami ng pagkakataong ipakita sa iyo na kaya naming maging mas mabuti, hindi para sa pera, kundi dahil ayaw kong mamatay ka nang kinamumuhian kami. Nawasak ang boses ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, narinig kong magsalita ang aking anak ng taos-puso. Mang Tony, hindi ko kailanman kayo kinamuhian. Nabigo ako, oo, nasaktan din. Ngunit kamuhian kayo, iyon ay nangangahulugang sumuko ako bilang ama, at hindi ako sumusuko. Narinig kong humihikbi siya sa kabilang linya. Patawad po, Papa, patawad po talaga. Alam ko, anak, ngayon ipakita mo sa akin sa pamamagitan ng gawa, hindi ng salita. Ibinaba namin ang telepono. Niyakap ako ni Aling Rosa na nakarinig ng lahat. Nagtagumpay po kayo, Lolo Ricardo.
Nakuha ko na sila ulit, anak. Ngunit ito ay isang simula, isang magandang simula. Kinabukasan, dumating ang isang certified document sa opisina ni Lisensyado Marquez. Ito ang formal na pagtalikod sa anumang demanda na pinirmahan ng tatlong magkakapatid sa harap ng notaryo publiko. Ngunit may isa pang bagay sa sobre, isang sulat kamay mula kay Mang Tony. Papa, buong buhay ko, akala ko ang pagiging anak mo ay nagbibigay sa akin ng karapatan. Hindi ko kailanman naintindihan na nagbibigay ito sa akin ng mga responsibilidad. Akala ko ang iyong pera ay akin dahil dala ko ang iyong apelyido. Hindi ko kailanman pinahalagahan na ang bawat piso ay pinaghirapan mo. Nang magkasakit ka, nakaramdam ako ng takot, hindi dahil sa mawawala ka, kundi dahil sa mawawala ang iyong kinakatawan, ang aking pinansyal na seguridad. Ako ay isang duwag. Ako ay isang masamang anak, ngunit gusto kong maging mas mabuti. Hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat ang mga salita. Humihingi ako ng oras para ipakita sa iyo na ang anak na pinalaki mo ay narito pa rin, nakalibing sa ilalim ng mga taon ng kasakiman. Mahal kita, Papa, at patawad, Mang Tony. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Nakita ako ni Aling Rosa na umiiyak. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan o galit, kundi luha ng pag-asa. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa pagiging ama, Aling Rosa? Tanong ko habang pinupunasan ang aking mga mata. Ano po, Lolo Ricardo? Ang magpatawad. Ang magpatawad sa mga anak na mahal mo kahit na sinisira ka nila. Dahil habang may buhay, may pag-asa na magbabago sila. Papatwarin niyo po ba sila? Pinatawad ko na sila, anak. Ang araw na nagpasya akong lumaban sa halip na sumuko, lumaban para sa kanila, bagaman hindi nila namalayan. Dahil ang isang ama ay hindi lumalaban sa kanyang mga anak, lumalaban siya para iligtas sila mula sa kanilang sarili. Ang gabing iyon ay nakatulog ako nang hindi pa kailanman nakakatulog sa loob ng 1 taon. Walang bangungot, walang galit, tanging kapayapaan. Kinabukasan, dumating sina Mang Tony, Kuya Ben at Boyet sa aking bahay ng walang abiso. May dala silang mga gamit, pintura at overall. Ano ito? Tanong ko nang nagulat. Ang hardin ay napabayaan, Papa, sabi ni Boyet. Akala namin ay maaari naming ayusin kaming 3, tulad noong bata pa kami at pinapatulong mo kami. At pagkatapos, dagdag ni Kuya Ben, gusto namin na turuan mo kami kung paano gumawa ng tinapay, totoong tinapay, tulad ng ginagawa ni Lolo. Gusto naming matutunan ang trabaho na bumuo ng lahat ng ito. At ako, sabi ni Mang Tony na may matatag na boses, gusto ko na turuan mo ako kung paano maging isang lalaki na tulad mo, dahil napagtanto ko na ako ay 45 taong gulang at hindi ko pa rin alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na lalaki. Tiningnan ko silang 3 ang aking mga anak, na may maagang puting buhok, na may mga kunot dahil sa stress, na may pagod na mga mata, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, nakita ko sila ng totoo, hindi bilang mga pasaway na bata na sila noon, kundi bilang mga lalaki na maaari pa rin nilang maging. Sige, sabi ko. Ayusin natin ang hardin at bukas magsisimula tayo sa mga klase sa paggawa ng tinapay. Susubaybayan ni Aling Rosa na gagawin ninyo iyon ng maayos. Nagtrabaho kami buong araw. Ako ang nangunguna, sila ang sumusunod. Nagdala si Aling Rosa ng sariwang limonada at pandesal. Dumating si Emma pagkatapos ng klase at tumulong din. Sa pagtatapos ng araw, maganda ang hardin at ang aking pamilya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay mukhang isang pamilya. Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat, umupo kami ni Aling Rosa sa terasa, tinitingnan ang paglubog ng araw. Lolo Ricardo, paano po kung magkamali sila ulit? Kung pansamantala lang po ang lahat ng ito. Kung gayon, lalaban ako ulit, anak, kung gaano man kadalas kinakailangan dahil iyon ang ginagawa ng mga magulang. Hindi sila sumusuko kailanman. Kayo po ay isang matalinong tao. Hindi, Aling Rosa. Ako ay isang matandang matigas ang ulo
na tumatanggi na mamatay bago ayusin ang nakatulong sa pagkasira. Tiningnan ko ang langit na pininturahan ng orange at pink. Ngunit alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa lahat ng ito? Ano po? Na hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong anak sa puso na nasa tabi ko. Mayroon akong mga apo na nagmamahal sa akin at mayroon akong mga anak na kahit na matagal, sa wakas ay nagigising na at may imperyo na iiwan bilang legacy. Hindi anak, ngumiti ako. Ang imperyo ay hindi ang legacy. Ang legacy ay ang mga aralin. At ang pinakamahalaga na natutunan ko ay ito. Ang pag-ibig na walang hangganan ay lumilikha ng mga halimaw, ngunit ang pag-ibig na may dignidad ay lumilikha ng mga lalaki. Ang parirala na iyon ay lumutang sa hangin habang lumulubog ang araw, tapos na ang labanan, napanalunan ang digmaan. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi ako natatakot sa kinabukasan, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Mag-subscribe sa mga payo ni Lolo para makita ang huling kabanata. Malapit nang matapos ang kwentong ito, ngunit ang mga aralin ay walang hanggan. Lumipas ang 6 na buwan na nagpabago sa lahat. Bawat Lunes, Miyerkules at Biyernes, alas 5 ng umaga, dumadating ang aking 3 anak sa orihinal na panaderya. Iyon na binili ng aking ama noong 1962 gamit ang kanyang ipon. Iyon na ginawa kong imperyo. Ngayon, naibalik na namin ito, hindi bilang museo, kundi bilang paaralan. Magandang araw, Lolo Ricardo. Bati nilang 3 pagdating. Hindi na, Papa. Sa trabaho, may mga patakaran. Professionalism. Magandang araw, mga bata. Ilagay niyo ang inyong mga apron. Ngayon, gagawa tayo ng pandesal. Dumating si Aling Rosa pagkatapos na may executive portfolio at isang ngiti. Ganap na siyang nagbago. Hindi na siya ang mahiyain na babae na nanginginig kapag masama ang tingin ng aking mga anak sa kanya. Ngayon, naglalakad siya ng may kumpiyansa ng taong alam ang kanyang halaga. Lolo Ricardo, ang mga numero po noong nakaraang buwan, inabot niya sa akin ang isang folder. Karagdagang 12% na paglago. Nakuha po ni Mang Tony ang kontrata sa hotel chain. Tiningnan ko si Mang Tony na nagmamasa ng dough ng may konsentrasyon. May harina sa mukha niya, pawis sa noo, ngunit nakangiti. Magandang trabaho, anak. Salamat, Papa. Tinuruan ako ni Aling Rosa kung paano makipagnegosasyon ng hindi ibinibigay ang produkto para pahalagahan ang aming trabaho. Tiningala ni Kuya Ben mula sa kanyang istasyon kung saan siya nagbubuo ng mga bulilyos. Papa, gusto ko pong magtanong. Sabihin mo, anak. Ang apo niyo pong si Sebastian, 15 taong gulang, gusto po niyang magtrabaho sa susunod na tag-init. Sa tingin niyo po ba ay maaari siyang pumunta dito para matuto? Hindi sa opisina, dito sa panaderya. Napuno ang aking mga mata ng luha. Si Sebastian ang apo na laging may sapatos na 5,000 at hindi pa kailanman nagtrabaho sa kanyang buhay. Siya ang humingi o ikaw ang nagpasya? Siya po ang humingi. Sabi niya po, gusto niyang malaman kung saan galing ang kanyang apelyido, na ang kanyang mga kaibigan ay may mga lolo na walang ginawang mahalaga, ngunit mayroon siyang lolo na bumuo ng isang bagay. Kinailangan kong tumalikod para hindi nila ako makitang umiiyak. Hayaan siyang dumating, ngunit papasok siya tulad ng lahat. Nagwawalis, naghuhugas ng tray, nagdadala ng mga sako ng harina. Hindi ako mag-aasahan ng mas mababa. Si Boyet, ang pinakabata kong anak, ay nagdekorasyon ng pandesal gamit ang tradisyonal na pattern. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lang pumirma ng tseke, ngayon ay marunong na lumikha. Papa, ang aking asawa, at ako ay sumasailalim sa couples therapy. Tiningnan ko siya ng nagulat. Bakit? Problema? Oo at hindi. Mga problemang laging naroon, ngunit binaliwala ko dahil may pera ako para takpan ang mga iyon. Ngayon na kumikita ako ng sarili kong sweldo, na nakikita ko ang bawat pisong pumapasok at lumalabas, napagtanto ko ang maraming bagay, na ako ay isang masamang asawa, isang absent na ama. Tulad ng ako noon sa iyo, Boyet. Hindi, hayaan mo akong tapusin.
Gusto ko na makita ako ng aking mga anak tulad ng pagtingin ko sa iyo ngayon, hindi bilang isang ATM, kundi bilang isang lalaking karapat-dapat sa respeto. At para doon, kailangan ko munang maging ganoong lalaki. Tumunog ang oven. Handa na ang unang batch ng pandesal. Sabay namin itong inilabas. Ang amoy ay eksakto tulad ng naalala ko sa aking pagkabata, tulad ng tinuruan ako ng aking ama. Perfect, sabi ko habang tinitikman ng isa. Eksakto tulad ng ginagawa ni Lolo. Ngumiti silang tatlo, ipinagmamalaki. Hindi sa perang kikitain nila sa pagbebenta ng tinapay na yon, ipinagmamalaki na nagawa nila ng maayos. Nang hapon na yon, pagkatapos ng trabaho sa panaderya, nagkaroon ng board meeting sa opisina ng Renaissance Holdings. Si Aling Rosa ang namuno, ako ay nasa kanyang kanan bilang tagapayo, ang aking tatlong anak ay nasa kabilang panig ng mesa, ang accountant, ang abogado, at 3 pang managers ang bumuo sa silid. Punto numero 3 ng agenda, sabi ni Aling Rosa ng may matatag na boses. Proposal para sa expansion sa Iloilo. Tumayo si Mang Tony na may projector. Nakakita kami ng 3 potensyal na lokasyon. Ipinapakita ng market study na ang aming brand ay may pagkilala doon mula sa mga balikbayan. Ang paunang investment ay magiging P8 million. Tiningnan ni Aling Rosa ang mga numero. Ang return on investment ay 18 buwan ayon sa iyong kalkulasyon. Conservative. Gusto ko. Lolo Ricardo, tumayo ako. Tiningnan ako ng lahat. Ina-approve ako, ngunit may isang kondisyon. Ano po? Tanong ni Mang Tony. Na ang manager ng sangay sa Iloilo ay si Boyet. Hayaan siyang lumipat doon kasama ang kanyang pamilya na buuin ang lugar na iyon mula sa simula. Tulad ng pagbuo ko nito. Namutla si Boyet. Papa, ako, sigurado po kayo? Hindi mo ba gusto na patunayan sa akin na kaya mong maging isang lalaki? Narito ang iyong pagkakataon, ang iyong pamilya, ang iyong lungsod, ang iyong responsibilidad. Walang safety net. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ngunit nakita ko rin ang iba pa. Emosyon, tinatanggap ko. Ang kanyang asawa ay nasa silid bilang bisita. Tumayo siya at niyakap si Boyet. Umiyak siya, ngunit dahil sa pagmamalaki. Gagawin natin ito ng maayos, sabi niya, magkasama. Nagtapos ang pulong 2 oras pagkatapos. Nang umalis na ang lahat, naiwan akong mag-isa kasama si Aling Rosa sa opisina. Ginawa niyo po ulit, Lolo Ricardo. Binigyan niyo sila ng pagkakataon na nakabalat kayo bilang hamon. Hindi balat kayo, anak. Totoo yon. Maaaring mabigo si Boyet. Maaaring mawalan ng milyon-milyon. Ngunit maaari rin siyang magtagumpay. At ang posibilidad na iyon, ang pananampalataya na inilagay ko sa kanya, ay mas mahalaga kaysa sa anumang mana. Kayo po ay isang guro, hindi Aling Rosa. Ako ay isang ama na natuto ng huli, napakahuli, ngunit sa tamang oras. Nang gabing iyon sa aking bahay, tumunog ang doorbell. Wala akong inaasahan. Binuksan ko ang pinto. Si Mang Tony iyon. Mag-isa, nang walang kanyang mga kapatid, nang walang kanyang asawa. Siya lang. Anak, may nangyari ba? Wala po, Papa. Maaari po ba akong pumasok? Gusto ko pong makipag-usap sa inyo. Pumasok kami sa sala. Sinerbisyuhan ko siya ng tequila. Umupo kami. Papa, 45 taong gulang na ako at ngayon, sa unang pagkakataon, ipinagmamalaki ko ang aking sarili. Bakit ngayon? Dahil ngayon, nang ipinakita ko ang proyekto ng Iloilo sa konseho, hindi ko iyon ginawa na umaasa sa iyong pag-apruba. Ginawa ko iyon na alam kong maganda iyon, na pinaghirapan ko iyon, at ganoon iyon. Sa loob ng maraming taon o 10, nang ikumpara mo ako kay Lolo, sinabi mo, ang lolo mo sa edad mo ay mayroon ng 3 panaderya. Pinaparamdam mo sa akin na maliit, walang kakayahan. Patawad, anak. Hindi ko dapat ginawa iyon. Hindi. Hayaan mo akong tapusin. Tama ka. Maliit ako at walang kakayahan, hindi dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil hindi mo ako kailanman hinayaang mahulog. Laging may safety net, ang iyong pera, ang iyong pangalan, ang iyong impluensya.
Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Nang inalis mo ang lahat sa akin, nang pinilit mo akong magtrabaho ng totoo, kinamuhian ko ang aking sarili. Kinamuhian kita. Kinamuhian ko si Aling Rosa, ngunit higit sa lahat, kinamuhian ko ang aking sarili dahil sa pagiging napakahina na bumagsak ako nang wala ang iyong pera. Mang Tony, ngunit ngayon naintindihan ko. Wala kang inalis sa akin. Binigyan mo ako ng lahat. Binigyan mo ako ng pagkakataong makahanap ng sarili ko para malaman kung sino ako kapag hindi ako ang anak ni Lolo Ricardo, kapag ako ay si Mang Tony lang. Tumayo siya at lumuhod sa harap ko, isang lalaki na 40 taong gulang na nakaluhod sa kanyang ama. Patawarin mo ako, Papa, sa lahat, sa pag-abandona, sa kasakiman, sa pagtatangkang agawin ang kontrol sa iyo. Patawarin mo ako at salamat, salamat sa hindi pagsuko sa akin. Inangat ko siya, niyakap ko siya. Sa yakap na iyon na kailangan namin sa loob ng maraming taon, pinatawad ka na, anak, matagal na. Umiyak kaming magkasama, ama at anak, muling nagkabuklod hindi dahil sa dugo o pera, kundi dahil sa mutual na respeto na pinaghirapan. Nang umalis siya ng gabing iyon, umupo ako sa aking sofa. Bumaba si Aling Rosa, narinig niya ang lahat. Narinig niyo po? Oo, mula sa hagdanan. Ayaw kong mangistorbo. Nakuha ko na siya ulit, Aling Rosa. Nakuha ko na ang aking anak. Nakuha niyo na silang tatlo, Lolo Ricardo, at nakuha nila kayo. Alam mo ba kung anong gagawin ko bukas? Ano po? Magsisimula akong magsulat ng libro, ang kwento ng lahat ng ito, para malaman ng aking mga apo at mga anak ng aking mga apo na ang isang pamilya ay maaaring masira at maaaring ayusin, na ang pera na walang halaga ay sumisira, ngunit ang trabaho na may dignidad ay bumubuo. Ano pong pamagat ang ilalagay niyo? Nag-isip ako sandali. Mga aralin ng isang matandang matigas ang ulo, kung paano ko halos nawala ang aking pamilya at kung paano ko ito nakuha ulit. Ngumiti si Aling Rosa. Iyan po ay magiging bestseller. Hindi mahalaga sa akin kung isang kopya lang ang mabenta o 1,000,000. Ang mahalaga ay maisulat na hindi mawawala ang kwento. Tumayo ako mula sa sofa. Hindi na masakit ang aking mga binti tulad ng dati. Malinis ang paghinga ng aking dibdib. Ang aking puso, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay nasa kapayapaan. Tara na, anak. Bukas ay isa na namang araw, at mayroon akong pamilya na muling itatayo. Isang imperyo na iiwan sa mabuting mga kamay at isang anak sa puso na karapat-dapat sa lahat ng aking pasasalamat. Umakyat kami ng hagdanan ng magkasama. Sa dingding ay may mga bagong larawan. Mga larawan ng pamilya na nagtatrabaho ng magkasama sa panaderya. Mga larawan ni Emma na nagtapos bilang designer. Mga larawan ni Boyet at ng kanyang asawa na nakangiti. Mga larawan ng isang pamilya na halos mawala, ngunit nailigtas. Hindi dahil sa isang himala, kundi dahil sa isang matandang matigas ang ulo na tumanggi na mamatay bago ayusin ang sinira ng pera. Isang taon pagkatapos ng lahat ng iyon, sa isang maaraw na linggo, nag-organisa ako ng isang bagay na hindi ko pa kailanman ginawa sa aking buhay. Isang handaan, ngunit hindi isang ordinaryong handaan. Isang handaan para ipagdiwang ang buhay. Nagrenta ako ng hardin ng pinakamagandang event venue sa lungsod. Kumuha ako ng mariachi, nagpagawa ng 3 palapag na cake at inimbitahan ng lahat, pamilya, empleyado, supplier, maging si Lisensyado Hernandez ng bangko at si Lisensyado Marquez. Lolo Ricardo, masyado naman po ito, sabi ni Aling Rosa habang tinitingnan ang mga paghahanda. Ano po ang ipinagdiriwang natin? Lahat, anak. Ipinagdiriwang natin na buhay pa ako, na lumalaki ang kumpanya, na nabawi ko ang aking pamilya, na nakahanap ako ng isang anak. Ipinagdiriwang natin ang buhay. Dumating ang lahat. Ang aking 3 anak kasama ang kanilang mga pamilya. 2 sa aking mga apo, kasama si Sebastian, na ngayon ay nagtatrabaho tuwing Sabado sa panaderya at may kalyo sa mga kamay na ipinagmamalaki niya. Dumating si Emma kasama ang kanyang nobyo, isang mapagpakumbabang binata na nag-aaral ng arkitektura.
Dumating si Boyet mula sa Iloilo. May dala siyang magandang balita. Ang sangay ay nasa break-even point na sa loob lang ng 8 buwan. Papa, nagtagumpay kami. Ang aking asawa ang namamahala sa administrative part at ako sa produksyon. Ang mga bata ay nasa magandang paaralan at sa unang pagkakataon sa aking buhay, natutulog ako ng mahimbing na alam kong ang aking kinikita ay pinaghirapan ko. Dumating si Kuya Ben na may dala, isang photo album. Papa, mga larawan po ito ng aming pagtatrabaho ngayong taon sa panaderya, sa mga pulong, sa hardin ng inyong bahay. Gusto ko po na magkaroon kayo ng record ng aming renaissance. Binuksan ko ito. May isang larawan na nagpahinto sa akin. Ito ay larawan naming lahat na puno ng harina, nagtatawanan. Maging si Aling Rosa ay naroon na may suot na apron na nagsasabing, "Ang boss." Ipapalamin ko ang larawang ito, sabi ko nang nanginginig ang boses. Si Mang Tony ang huling dumating. May dala siyang portfolio. Papa, nagkakaisa ang boto ng Board of Directors. Gusto namin na makita niyo ito. Binuksan niya ang portfolio. Ito ay isang notarized document. Nagpasya kaming palitan ang pangalan ng kumpanya. Hindi na ito tatawaging Renaissance Holdings. Tatawagin itong Grupo Ricardo Mendoza. Bilang parangal sa iyo, bilang parangal sa lalaking nagturo sa amin na ang tunay na legacy ay hindi ang pera, kundi ang karakter. Hindi ko napigilan ang aking luha. Hindi rin napigilan ni Aling Rosa. Mga bata, ako. Huwag na po kayong magsalita, Papa, sabi ni Boyet. Tanggapin niyo lang po. Pinaghirapan niyo po iyan. Pinaghirapan niyo po yan ng sobra. Nagsimulang tumugtog ang mariachi. Ang Hari, ang aking paboritong kanta. Nagdansa ang mga tao, nagtawanan, nag-enjoy. Sa isang sandali, lumayo ako ng kaunti sa handaan. Umupo ako sa isang bangko sa ilalim ng puno. Kailangan ko ng sandali para pagnilayan ang lahat. Nakita ako ni Aling Rosa. Tumakas siya mula sa sarili niyang handaan. Lolo Ricardo, kailangan ko lang ng pahinga, anak. Napakaraming kaligayahan ng sabay-sabay pagkatapos ng napakaraming sakit. Umupo siya sa tabi ko. Alam niyo po ba kung anong araw ngayon? Linggo. Oo, ngunit eksaktong 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Kayo ay nasa kama na may pneumonia, inabandona, nag-iisa. At ngayon, tingnan niyo kung nasaan kayo. Tiningnan ko ang handaan, nakita ko ang aking mga anak na naghahain ng pagkain sa mga bisita. Nakita ko ang aking mga apo na naglalaro kasama ang mga anak ni Aling Rosa. Nakita ko si Emma na ipinapakita sa kanyang nobyo ang mga sketches ng bagong logo ng kumpanya. Nakita ko ang buhay, nakita ko ang pamilya. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba, Aling Rosa? Na kinailangan kong magkasakit para gumaling. Kinailangan kong mawala ang lahat para makuha ang lahat. Kinailangan kong bumagsak sa pinakailalim para matuklasan na kaya ko pa ring lumipad. Kayo po ay isang makata, Lolo Ricardo. Hindi anak, ako ay isang survivor at ang mga survivors ay hindi ipinapanganak. Ginagawa sila sa mga trenches ng buhay. Sa sandaling iyon, lumapit si Emma na tumatakbo na may mikropono sa kamay. Lolo, hinahanap po kayo ng lahat. Magto-toast po sila sa inyo. Tumayo ako. Inalalayan ako ni Aling Rosa sa braso. Naglakad kami papunta sa gitna ng hardin kung saan nagtipon ang lahat na nakataas ang kanilang mga baso. Kinuha ni Mang Tony ang mikropono muna. Pamilya, mga kaibigan, lahat ng narito gusto kong mag-toast para sa aking ama, si Lolo Ricardo Mendoza, ang lalaking nagbigay sa amin ng buhay ng 2 beses. Una nang ipinanganak kami at muli nang tinuruan niya kami kung paano mabuhay ng may dignidad. Nagpalakpakan ang lahat. Papa, gumawa kami ng kakilakilabot na mga pagkakamali. Inabandona ka namin nung pinakakailangan mo kami. Tinrato ka namin bilang isang paraan, hindi bilang isang layunin. Ngunit ikaw, sa iyong walang katapusang karunungan, hindi mo kami itinapon. Binago mo kami, tulad ng isang artisan na nakakahanap ng isang sirang piraso at ginagawa itong obra maestra. Nagsimulang umiyak si Mang Tony, kinuha ni Boyet ang mikropono. Gusto ko pong magdagdag ng isang bagay. Papa, binigyan mo ako ng pinakamalaking hamon sa aking buhay, ang Iloilo. May 2 pagpipilian.
Mabigo at patunayan sa iyo na tama ka sa hindi pagtitiwala sa akin o magtagumpay at patunayan sa aking sarili na kaya ko. Pinili ko ang pangalawa at ngayon, bawat pisong kinikita ko, bawat customer na nakukuha ko, bawat gabi na natutulog ako ng pagod ngunit kontento, ginagawa ko iyon na iniisip. Ganyan ang pakiramdam ni Papa araw-araw. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging isang lalaki. Si Kuya Ben ang sumunod. Gusto ko lang sabihin sa iyo na labis akong nagsisisi na nabigo kita, ngunit ipinagdiriwang ko na binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon at nangangako ako, Papa. Nangangako ako na malalaman ng aking mga anak kung sino ka. Malalaman nila na ang kanilang lolo ay isang higante, hindi dahil sa perang kinita niya, kundi dahil sa karakter na binuo niya. Ibinigay sa akin ang mikropono, hinawakan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Mga anak, mga apo, Aling Rosa, mga kaibigan. Ngayon ay nagdiriwang ako ng ika-78 kaarawan. Nang ako ay 77 at nasa kama na may pneumonia, humiling ako sa Diyos na kunin na ako. Akala ko natapos na ang aking buhay, na nabigo ang aking misyon. Huminto ako. Ngunit ang Diyos sa kanyang walang katapusang karunungan ay sinabi sa akin, "Hindi pa, Ricardo, mayroon ka pang trabaho na gagawin." At nagpadala siya sa akin ng isang anghel na nakabalat kayo bilang nurse. Tiningnan ko si Aling Rosa, umiiyak siya. "Aling Rosa, iniligtas mo ako, hindi lamang ang katawan, iniligtas mo ang aking kaluluwa. Ibinalik mo ang aking pananampalataya sa sangkatauhan at higit pa sa iyan, binigyan mo ako ng pamilya nang inabandona ako ng akin. Kaya, ngayon sa harap ng lahat, gusto kong gumawa ng isang anunsyo." Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking blazer. Narito ang notaryo. Ito ay mga papeles ng pag-aampon. Aling Rosa Morales, gusto ko na maging legal na anak ko, hindi lamang sa puso. Gusto ko na dalhin mo ang aking apelyido. Gusto ko na malaman ng mundo na ikaw ay isang Mendoza. Lumuhod si Aling Rosa. Tumakbo ang kanyang mga anak para yakapin siya. Ang aking mga anak, sa aking pagkagulat, ay niyakap din siya. Wala nang inggit, wala nang sama ng loob, tanging pasasalamat. At mayroon pa, ipinagpatuloy ko. Ang aking 3 anak ay natiyak na ang kanilang kinabukasan, nagtatrabaho, kumikita ng maayos, natututo. Ngunit ikaw, Aling Rosa, ikaw na nagpakasakripisyo ng lahat, karapat-dapat ka ng higit pa. Kaya, ang 30% ng kumpanya na iiwan ko sana sa iyo sa testamento ay ibinibigay ko sa iyo ngayon. Ngayon, sa buhay pa ako, para makita mo ang mga bunga ng iyong pagtatrabaho. Lolo Ricardo, hindi ko po kaya. Oo, kaya mo at gagawin mo dahil mas higit ka pa sa karapat-dapat, ikaw ay kailangan. Ang kumpanyang ito, ang pamilyang ito ay nangangailangan sa iyo. Lumapit ang notaryo na may mga dokumento. Pinirmahan ni Aling Rosa nang nanginginig ang kamay. Pumirma ako. At sa mga pirma na iyon, ang isang mapagpakumbabang nurse ay naging isang milyonaryong tagapagmana at ang aking legal na anak. Ngunit mas mahalaga kaysa sa pera o apelyido, siya ay naging isang ganap na miyembro ng pamilya Mendoza. Tumugtog ang mariachi ng Amor Eterno. Nagdansa ako kasama si Aling Rosa. Pagkatapos ay kasama ang bawat isa sa aking mga manugang. Pagkatapos ay kasama si Emma at, sa wakas, kasama ang larawan ng aking yumaong asawa na dinala ko. Binulong ko sa larawan. Nagtagumpay ako. Nailigtas ko ang ating mga anak. Nailigtas ko ang ating pamilya. Maaari kang maging proud. Nagtagal ang handaan hanggang umaga. Nang umalis na ang lahat, naiwan kaming mag-isa ni Aling Rosa, kinukuha ang huling mga bagay. Lolo Ricardo, hindi na Lolo Ricardo. Anak, ngayon ay ako ang iyong papa. Sabihin mo, Papa, na puno ang kanyang mga mata ng luha. Papa, totoo po ba na sa tingin niyo ay karapat-dapat ako sa lahat ng ito? Karapat-dapat? Aling Rosa, hindi ka lang karapat-dapat dito. Karapat-dapat ka sa buong mundo. Ngunit ito ang mayroon ako para ibigay at ibinibigay ko ito ng buong puso. Niyakap namin ang isa't isa sa ilalim ng mga bituin. Ngayon, 2 taon pagkatapos ng linggo na iyon ng pneumonia na nagpabago ng lahat, isinusulat ko ang mga huling linyang ito.
Ako ay 80 taong gulang. Malinis ang paghinga ng aking mga baga. Malakas ang tibok ng aking puso. Magkasama ang aking pamilya. Si Mang Tony ang CEO ng Grupo Ricardo Mendoza. Si Kuya Ben ang namamahala sa operasyon. Si Boyet ay nag-expand sa 3 pang lungsod. Si Emma ang design director at si Aling Rosa. Si Aling Rosa ang presidente ng board at ang aking minamahal na anak. Pinatawad ko sila, oo, ngunit mas mahalaga, pinatawad nila ang kanilang mga sarili at iyon ay walang presyo. Sulit ang bawat luha, bawat paghaharap, dahil natutunan ko na ang isang tunay na ama ay hindi ang nagbibigay ng lahat, siya ang nagtuturo kung paano manalo ng lahat. Hindi siya ang nagpoprotekta mula sa pagkahulog, siya ang nagtuturo kung paano bumangon. Hindi siya ang nagmamana ng pera, siya ang nagmamana ng halaga. Kung binabasa mo ito at mayroon kang mga anak na nagkakamali, na iniiwan ka, na nakikita ka lang bilang isang bangko, pakinggan mo ako ng mabuti, huwag kang sumuko, lumaban. Ngunit lumaban ng may karunungan. Lumaban sa pamamagitan ng pagkuha sa kanila nang hindi nila pinahalagahan para matuto silang pahalagahan ang mayroon sila. At kung mayroon kang mga magulang na nagmamahal sa iyo, na nagbigay ng lahat sa iyo, na isinakripisyo ang kanilang buhay, pahalagahan mo sila. Huwag kang maghintay na magkasakit sila para mapagtanto mo na sila ay mortal. Ang oras ay walang awa at ang huling pagsisisi ay mas masakit kaysa sa anumang pneumonia. Ako si Ricardo Mendoza, panadero, negosyante, ama, lolo at survivor ay iniiwan sa inyo ang mga salitang ito. Ang respeto ay pinaghihirapan, ang pag-ibig ay nililinang, ang pamilya ay itinayo. At ang tunay na legacy ay hindi sinusukat sa piso, sinusukat ito sa mga aral na natutunan at sa mga pusong nagbago. Salamat sa pagsama sa akin sa kwentong ito. Mag-subscribe sa mga payo ni Lolo. Ibahagi ang kwentong ito sa sinumang nangangailangan na marinig iyon. At tandaan, hindi kailanman huli ang lahat para magbago. Hindi kailanman huli ang lahat para magpatawad. Hindi kailanman huli ang lahat para maging mas mabuti. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaibigan.